Kabanata 1851 hanggang 1860. Kabanata 1851 Panukala ni Peer. Natulala ang matandang espiritu ng puno sa mga salita ng munting demonyo, at maging si Peer ay medyo nalito. Naimbitahan na ba siya ng munting demonyo sa isang kainan? Hindi niya matandaan na may nakilala siyang ganoong babae sa buhay niya, lalo na't hindi niya matandaan na kumain ng sabay-sabay. Siyempre, ang hindi niya alam ay matagal na palang panahon, noong narito pa siya sa mundo, may isang taong minsang nakipagtulungan sa kanyang Ross family. Pagkatapos, bilang isang mamamatay tao, ipinadala siya sa mainland, at ang tumanggap sa kanya ay ang dating katawang tao ng maliit na demonyong ito, na siyang dahilan kung bakit siya naiugnay kay Yusuf Zok. Sinasabi sa mundong ito na mayroong sanhi at bunga ang tadhana, at ngayon, ang sitwasyong ito ay eksakto na ang sanhi at bungang iyon. Itinuro ng matandang espiritu ng puno ang maliit na demonyo, sa sobrang galit ay hindi makapagsalita, napagtanto na kahit mag-away sila, magtabla ang laban, at pagkatapos ay hindi pa rin siya makaka-atres ng may kabaitan. Pero kung hindi siya lalaban, lahat ng bagay ngayon ay magugulo dahil sa munting demonyo. Tama, hinahamon ko rin ang lahat ng nandito. Mga tao mula sa Pavilion of Heaven, makikinig ba kayo sa akin o sa kanya? Kung makikinig kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. Natural lang na handa kaming sumama kay Senior Grace. Tila nakahawak ng lifeline ang mga tao mula sa Pavilion of Heaven at mabilis na sumunod sa maliit na demonyo sa pangunguna ni Sahadi and Lightning. Nanginginig ang mga labi ng matandang espiritu ng puno, sinasadya rin ito ng maliit na demonyo, ngayon ay narito siya para lang palungkutin ito at sirain ang mga plano nito. Ikaw, tingnan natin yan. Nagngalit ang ngipin ng matandang espiritu ng puno at saka inihagis ang kanyang mga manggas at umalis. Sa katunayan, hindi na talaga siya lumaban o sinubukang sakupin ang mundo, sa halip ay tumalikod at naglakad palayo. Agad ding sumunod ng tahimik ang iba mula sa Twilight of the Gods. Nabigla sila ngayon, at hindi nila inaasahan na magkakaroon pa ng ibang nilalang sa Longevity Realm, kaya't wala na silang ibang magagawa kung sakaling may manggulo. Kung hindi sila aalis, magiging katatawanan lang sila rito, dagdag pa rito, ang matandang espiritu ng puno ay kamakailan lamang nakarating sa Longevity Realm, inaakalang siya ang pinakamalaki, ngunit napagtanto niyang hindi pala, kaya hindi niya maipagpatuloy ang pag-arte, kaya, maaari na lamang siyang umatras ng may pag-iingat at magplano para sa susunod na araw. Ha ha ha, tawa ng tawa ang lahat sa tuktok ng bundok, ang haba ng buhay, matandang espiritu ng puno, gusto mo pa ring mangibabaw sa lahat ng puwersa. Aalis ka na habang nakabuntot sa pagitan ng iyong mga binti, di ba? Pero sa katunayan, dapat talaga nilang pasalamatan ang munting demonyo. Kung hindi siya ang lumikha ng gulo ngayon, nasa panganib sana sila. Salamat, Senior Kaylani. Salamat, Senior Kaylani, sa pagprotekta sa amin. Senior Kaylani, ang aking 5 Elements Gate ay susunod sa iyong utos mula ngayon. Kung mayroon kang anumang kahilingan, magpadala ka lamang ng mensahe, at ang aking 5 Elements Gate ay dadaan sa apoy at tubig. Ang aking tarangkahan ng 100 bulaklak din. Pati na rin ang aking 1,000 Mechanisms Passage. Maraming leader ng iba't ibang sekta ang lumabas upang magpasalamat sa kanya, lahat ay nagpakilala habang tila nakasandal sa maliit na demonyo. Tahimik na ngumiti lamang ang munting demonyo, walang gaanong sinasabi, at nang makapagpasalamat na ang lahat ng puwersa sa kanya, inosenteng sinabi niya, lahat, mayroon bang bahay aliwan sa Transient City? Nagulat ang lahat sa tanong niya. Bakit niya tinatanong ang tungkol sa isang bahay aliwan? Medyo marami. 16 sa kanila ang kontrolado ng sekta ko. May mga utos ba si Senior Kaylani? Mayroon ding bahay aliwan ang sekta namin. Akin din. Kung gusto ni Senior Kaylani, ibibigay ko sa iyo ang Hibiscus House. Hindi, gusto kong maging nangungunang babae sa pinakamalaking bahay aliwan, kaya kailangan ninyong lahat pumunta at tangkilikin ako kung gayon. Paf, nang marinig ang mga salita ng demonyo, halos lumuwa ng dugo ang lahat. Baliw ba siya, o mali ba ang gamot na ininom niya? O baka naman wala talaga siyang naiintindihan. O baka naman, natural lang na Meniakis siya. Ako si Kaylani Ruiz, kailangan kong tuparin ang pangalang yan, di ba? Pure Ross,
narinig ko na nandito ang padre de pamilya ng amo mo kanina. Totoo ba yan? Yusuf ba ang apelyido niya, o baka farmer, o si Angel? Nasaan siya? Maaari ko bang itanong kung sino ang senior? Hindi talaga kilala ni Pierre kung sino ang demonyong ito, ngunit hindi rin siya ng ahas na direktang sumagot, hindi alam kung ang demonyong ito ay kaibigan o kaaway ng kanyang amo. Kalokohan, hindi mo pa ba naririnig ang pangalang Kehlani Ruiz? Tinatanong kita kung nasaan ang amo mo at puro kalokohan ang dinadaldal mo sa akin. Siya, nag-isip sandali si Pierre. Ang katotohanan na si Yusuf Zok ay naging Longevity King ay kilala na sa buong Transit Realm, kaya kahit hindi niya sabihin, malalaman ito ng demonyo sa pamamagitan ng kaunting pagtatanong, at tila kilala niya ang kanyang amo, kahit alam niyang ang tunay na apelyido ay Farmer. Kaya pagkatapos itong pag-isipan, agad siyang sumagot, isang Longevity Empire ang naitatag sa Sky River Domain, at sinasabing ang Longevity King ay pinangalan ng Yusuf Zok. So pumunta talaga siya, nakakatuwa naman. Pumalakpak ang demonyo sa tuwa, bukod pa rito, ang daming eksperto sa mundong ito. Mukhang medyo komplikado. Aalis na ako. Pagkatapos niyang magsalita, naglaho siya sa kawalan. Nang makitang umalis ang demonyong babae, nakahinga ng maluwag ang lahat, at nagsimulang magtanong sa isa't isa, sino ang demonyong ito? Saan siya nanggaling? Ngayon, kung wala siya, talagang nasa panganib sila. Ngunit ang demonyong babae ay tunay na kaakit-akit, inosente, at namumukadkad, na nagpaparamdam sa mga tao na sila ay kriminal. Gayunpaman, nakaramdam din sila ng takot sa nakaraan, buti na lang at hindi nila siya nahuli noong panahong iyon, dahil kung nahuli nila siya, maaaring hindi nila alam kung paano sila namatay. Pierre, paano kanya nakilala? Naglakad si Pavilion Master sa Hadian Lightning papunta kay Pierre at nagtanong. Hindi ko alam. Wala talaga akong impresyon sa kanya. Pag-isipan mong mabuti, kung kumain ka na kasama niya, tiyak na magkakaroon ka ng kaunting impresyon. Wala. Karaniwan ay maayos naman ang memorya ko, at siguradong hindi ko siya kilala. Mariin na umiling si Pierre, hindi niya talaga siya kilala. Kung gayon, ano ang tungkol sa usapan tungkol kay Haring Longevity na si Yusuf Zok? Kilala mo ba talaga si Haring Longevity na si Yusuf Zok? Tinaasan ni Sahadian Lightning ang isang kilay at nagtanong. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Pierre, sa totoo lang, matagal nang naitatag ang Longevity Empire, at narinig niya na itinatag ito ni Yusuf Zok, pero hindi pa siya agad sumuko para mangako ng katapatan. Maraming dahilan, pero ang pangunahin ay, gusto niyang isama ang Pavilion of Heaven sa Longevity Empire, isang tanda ng katapatan sa kanyang matandang amo. Hindi pa lang siya nagkakaroon ng pagkakataon para isagawa ang planong ito. Tama, ang Longevity King ang dapat na dating amo ko, at higit pa rito, kung hindi ako nagkakamali, si Senior Kehlani ay malamang na isang matandang kaibigan ng amo. Ang aking amo, bilang anak ng paglikha, ay nagawang pamunuan ang tatlong nasasakupan at mapatalsik ang maraming eksperto sa loob lamang ng maikling panahon. Ang ganitong paraan ay hindi kayang tapatan ng matandang espiritu ng puno, at dahil malapit ng magulo ang mundo, Pavilion Master, dapat mo ring planuhin ang hinaharap. Nagpaplano para sa hinaharap. Paano magplano? Pinaikit ni Sahadian Lightning ang kanyang mga mata at nagtanong. Iminumungkahi kung manampa tayo ng katapatan sa haring panghabang buhay. Dapat nating maunawaan na hindi ito basta-basta bibitawan ng matandang espiritu ng puno. Ngayon, naligtas lamang tayo dahil kay Senior Kehlani, ngunit paano bukas, at sa gabi pagkatapos noon? Kung aatakihin ng matandang espiritu ng puno ang punong himpilan ng ating Pavilion of Heaven, matatalo tayo agad, at magiging mga sakripisyo lamang. Mangako ng katapatan sa haring panghabang buhay. Anong karapatan niya? Malamig na tanong ni Sahadian Lightning. Pavilion Master, alam mo naman siguro, kung mangangako tayo ng katapatan ngayon, para na rin tayong nag-aalok ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kapag lumakas na ang Longevity Empire, kung mangangako tayo ng katapatan, makikita na lang itong paghingi ng pabor, hindi napapansin at hindi magiging mga founding fathers. Bukod dito, masasabi kong hindi magtatagal at mapag-iisa ng Longevity Empire ang Transit Realm. Pavilion Master, may balita. Habang nag-uusap sina Sahadian Lightning at Pierre,
isang elder mula sa Eternal Life Pavilion ang lumapit at nagsabi, hinilathala lang ng Longevity Empire ang balita na malapit na nilang ilipat ang kanilang kabisera sa Transient City. Ano? Nagulat ang Sahadian Lightning nang marinig ang balitang ito, at sa sandaling iyon, tila natanggap din ng ibang puwersa ang mensahe, kaya pagkatapos itong sulyapan, mabilis silang umalis, kailangang bumalik para pag-usapan ang gagawin, dahil ang Transient City ay pagmamay-ari ng lahat, hindi lang ng isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1852 Danger Approaches. Sa malaking bulwagan ng Twilight of the Gods, isang sampal lang ang hinampas ng Elder Tree Spirit of Longevity sa armrest sa harap niya, kitang-kita ang matinding galit niya, dahilan para tumubo ang mga ugat niya sa noo. Nahadlangan ang plano niya ng isang pilyong batang demonyo, kaya paano siya hindi magagalit? Ang Diyos na ginto, Diyos na tubig, Diyos na apoy, at iba pa ay nanatiling tahimik, na dating may kapangyarihan. Ngayon, ang espiritu ng matandang puno na ito, na nakamit ang kaliwanagan, ay tila nagbago sa ibang tao, mayabang at magarbo. Higit sa lahat, sa kabila ng kanyang mahabang panahon ng paglilinang, hindi talaga siya angkop na maging isang pinuno. Iempake na natin ang ating mga bagahe at tipunin ang mga sundalo. Maghahanda na tayo para umalis, biglang tumayo ang Elder Tree Spirit pagkatapos ng mahabang pag-iisip, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may intensyon. Nagulat ang lahat, hindi sigurado sa intensyon ng matandang nilalang. Simula nang maging bahagi ng Longevity Realm ang Elder Tree Spirit, nasangkot na siya sa mga pabaya at walang ingat na gawain. Nang mapansin niya ang kanilang nagtatakang mga titig, ang Elder Tree Spirit ay nagpakawala ng malamig na tawa, kahit ako ay hindi inaasahan na may iba pang mga nilalang na Longevity Realm. Ang mga pangyayari ngayon ay isang pagkakamali ko lamang, at ang taong iyon ay dapat na nauna nang pumasok sa Longevity Realm kaysa sa akin, kaya ang pagharap sa kanya ay maaaring hindi pabor sa akin. Pero hindi tayo basta-basta makakatakas, ang pag-alis sa Transient City ay mangangahulugan na walang madaling pagbabalik. Ang ilan sa mga pangunahing Diyos ang nagpapayo sa kanya. Sino ang nagsabi tungkol sa pagtakas? Tumawa ng malakas ang Elder Tree Spirit at sinabing, dadalhin kita sa Longevity Empire para palitan si Gabriel Freeman, ang Longevity King. Kaya ko siyang patayin dati, kaya ko siyang patayin sa pangalawang pagkakataon ngayon. Hindi ako naniniwalang matatalo ako ng Longevity King. Ang pagkontrol sa Longevity Empire ay parang pagkuha ng isang bagay ng walang bayad. Ito, nagulat ang lahat, ngunit isa rin itong magandang plano. Sa pamamagitan ng pagpapalit sa Longevity King, mas lalakas ang kanilang impluwensya. Mayroon na akong planong ito, pero dati gusto ko pa ring palawakin at sakupin ng Longevity King ang mas maraming teritoryo. Dahil hindi na opsyon ang Transient City, tahakin natin ang direktang ruta papunta sa Longevity Empire at palitan ang Longevity King. Ako ay tinatawag na Longevity, at ang Longevity Empire na iyon ay nagtataglay din ng pangalang Longevity. Ako ay taga-Longevity Realm, kaya ito ay tadhana. Ang tadhana ay ang Longevity Empire ay pag-aari ko. Agad kaming umalis. Oo, sumang-ayon ang mga pangunahing Diyos, kabilang sina Dante Stewart at Bryden Vance, na may katuturan ang Longevity, at si Yusuf Zok nga ang kanilang mortal na kaaway. Kaya ang pagpapaliban sa kanyang pagkamatay ay hindi gaanong sulit kaysa sa agarang pagpapalit sa kanya at pagkontrol sa imperyo ng Longevity, na lalong nagpapalakas sa kanilang pangkat na Twilight of the Gods. Sige, 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 mahaba ang paglalakbay. Aalis na tayo. Oo, malakas na tugon ng karamihan at malapit nang lumabas. Gayunpaman, nang magmadali silang lumabas ng pinto, biglang lumitaw ang isang makalangit na tunog. Nang sandaling lumitaw ito, ang Elder Tree Spirit ay nanatiling nakatayo nang hindi gumagalaw, at ang lahat ay nalitaw rin. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas, lumitaw ang makalangit na tunog na ito, na nag-akay sa Elder Tree Spirit upang makamit ang Longevity Realm. Pero ngayon, bakit muling lumitaw ang makalangit na tunog? Ang makalangit na tunog ay napakaganda na hindi masabi. Narinig ito ng lahat sa Transient City, at maging ng buong Transit Realm. Sa loob ng isang bahay aliwan sa Transient City, isang batang demonyong nakikipagkompetensya para maging pangunahing babae ang bamulong ng mahina, malapit ng maguluhan ang mga bagay-bagay.
Natigilan ang lahat ng kapangyarihan, kabilang ang Sky Pavilion, Five Elements Gate, Heaven and Earth Sect, at 100 Flowers Gate. Ang muling pag-ulit ng Celestial Sound ay nagmumungkahi na may ibang tao ang nakapasok sa Longevity Realm. Ano ang nangyayari sa Heavenly daw? Nawala na ba ang pagiging pambihira ng Longevity Realm, o isa ba itong senyales ng mga nakakatakot na pangyayari? Kung hindi, paanong tila kumakalat ang Longevity Realm? Alliance Hierarch, ano ang dapat nating gawin? Paulit-ulit na nagbago ang kutis ng mga pangunahing Diyos ng Twilight of the Gods. Hindi nakakaiba ang Elder Tree Spirit, ni dalawa na lang ang nasa mundo, ngayon ang sitwasyon ay tatlo na lang sila. Namula ang mukha ng Elder Tree Spirit, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na samuka ng dugo, na para bang kinukutsa siya ng langit mismo. Malinaw na hindi madali ang pagtahak sa Longevity Realm. Matapos ang kanyang tagumpay, kumbinsido siyang walang ibang makakatulad niya. Ngunit ngayon, hindi lamang isang batang demonyo ang lumitaw, may isa pang nakatakas. Hindi mahalaga, direkta kung kukunin ang Longevity Division. Ako ang magiging Longevity King. Ang Elder Tree Spirit ay nasa bingit ng pagkabaliw at napilitang sakupin ang Longevity Division. Walang makakapigil sa kanya. Kuwit. Samantala, sa Dragon City Hall ng Sky River Region, si Yusuf Zok, ang kasalukuyang Longevity King, ay nasa isang pagpupulong nang marinig niya ang makalangit na tunog. Agad na nagbago ang mga mukha ng lahat ng ministro, at naging malungkot ang mukha ni Yusuf. Pero sa bulwagan, walang nag-usap tungkol dito. Walang kahit isang ingay na narinig. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa nakaraang paksa. Sa bulwagan, hindi pa muling nagkakatipon ang Black Wind Region o ang Green Mountain Domain, kaya lahat sila ay mga matatandang ministro. Oo, matapos tumugon, hindi nila pinansin ang makalangit na tunog, at ang punong ministro, si Parker Burger, ay nagpatuloy, ang Twilight of the Gods ay isang bagong tatag na organisasyon. Ang mga miyembro nito ay pawang nagmula sa iisang lugar, ang ilan ay malakas, ang ilan ay mahina, ang ilan ay malaki, ang ilan ay maliit. Pagdating nila, nagkaroon ng mga labanan sa maraming puwersa ng tribo, ngunit ang 8 dakilang Panginoon ng Diyos ay medyo karaniwan ang lakas. Gayunpaman, nagkaisa, nagawa nilang magtatag ng isang pundasyon sa Transient City. Pagkatapos ay pinangunahan ng 8 dakilang Panginoon ng Diyos ang iba pang mga Dow Lord upang mabilis na magtayo ng ilang kumikitang negosyo, at ang epekto ng snowball ay lumago mula roon. Naabot na ng Elder Tree Spirit of Longevity ang Longevity Realm, kaya natural lang na mayroon siyang walang hanggang ambisyon. Ang dahilan kung bakit niya hinahamon ang lahat ng paksayon ay malamang na upang pag-isahin ang Transient City, ngunit ang kanyang mga plano ay nasira ng biglaang paglitaw ng batang demonyong iyon. Walang dad ang taga-Longevity Realm ang batang demonyo, pero hindi pa natin natutuklasan ang tunay niyang pagkatao. Bilang isang ministro, inaasahan ko na ang Elder Tree Spirit ay hindi basta-basta magpapahinga, susunod, palihim niyang aalisin ang ibang mga paksayon o tatargetin tayo, kaya dapat tayong maging maingat. Isang batang demonyong nakasuot ng transparent na damit at umiihi sa publiko. Walang hiya, nakakatuwa talaga, hindi napigilan ni Yusuf ang matawa. Sa mundong ito, sa katunayan, mayroong lahat ng uri ng kakaibang bagay. Maliwanag, narito ang isang kakilakilabot na nilalang mula sa Longevity Realm, ngunit kumikilos ng walang pag-uugali, ang demonyong ito ay maaaring baliw na baliw o tunay na inosente. Kamahalan, kung sakaling umatake ang Elder Tree Spirit, ano ang tsansa mong manalo? Biglang tanong ni Parker Burger. Walang kalahati ng pagkakataon. Masyadong malaki ang agwat, ang tanging pagpipilian ko ay ang tumakas. Nakipaglaban na ako sa mga galing sa Longevity Realm dati. Ano, mayroon pa bang iba sa Longevity Realm sa mundo? Muling nagulat ang mga ministro. Tumango si Yusuf, maliban sa Elder Tree Spirit, sa batang demonyo, at sa taong kakaakit lang sa makalangit na tunog, may kilala akong kahit 4 na iba pa. Kaya may 7 nilalang sa Longevity Realm sa mundo ngayon. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga ministro, dahil medyo ignorante sila dati. Marahil ay marami pa, hindi pa natin natutuklasan ang mga ito. Total, ang bawat mundo ng sansinukob ay nagsasarili, at sino ang nakakaalam kung gaano karaming mundo ng sansinukob ang umiiral.
Ang longevity realm ang dapat na maging tugatog ng cultivation, tama ba? Ito, kung aatake ang isang longevity realm, ang ating longevity empire nagtinginan ang mga ministro, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Bagamat may hari ang longevity empire at lumakas ng malaki, nanatili itong mapanganib at hindi matatag. Sa sandaling iyon, biglang kumuha si Parker Burger ng isang piraso ng jade simple, sinulyapan ito, at nagbago ang kanyang mukha. Ano iyon? Tanong ni Yusuf sa kanya. Lahat ng tao mula sa takip-silim ng mga Diyos sa Transient City ay nawala, hindi alam kung nasaan, malamang napupunta sila para sa atin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1853 ang salita ng isang maginoo. Si Parker Burger ang unang ministro at siya rin ang think tank. Ang lalaking ito ay hindi lamang nakakaintindi ng yin-yang at 8 trigrams kundi isa ring tunay na psikologo. Pinaghihinalaan niya na ang nakatatandang tree spirit mula sa Longevity Empire at iba pa ay malamang na nasa Sky River Realm na ngayon. Kaya naman, ang Longevity Empire ay nahaharap sa pinakamalaking krisis nito simula nang itatag ito, ang pagharap sa isang makapangyarihang nilalang sa antas ng immortality. Kung hindi malalampasan ang balakid na ito, ang Longevity Empire ay kailangang sumailalim sa isang kumpletong pagbabago. Mayroon tayong kahit 3 araw para maghanda. Seryosong sabi ni Parker Burger, sa paglitaw ng Heavenly Sound, walang sino man ang maaaring maglakbay sa kawalan, kahit ang mga eksperto sa antas ng immortalidad ay malamang na kailangang maghintay hanggang sa matapos ang 3 araw na Heavenly Sound period para mas mabilis na magmarcha, kaya mayroon tayong kahit 3, o kahit 4 hanggang 5 araw, para maghanda. Mr. Parker, matalino at maparaan ka, mayroon ka bang anumang solusyon? Nagtatakang tanong ni Luo Chenkyo. Walang solusyon. Sa mundong ito, ang ganap na kapangyarihan ay higit na nangingibabaw sa lahat ng estratehiya, gaano man katalino o kataksilan ang mga plano, hindi ito epektibo laban sa ganap na lakas. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Paano natin haharapin ito? Hindi naman pwedeng basta-basta ibigay ito ng ating Longevity Empire sa iba, di ba? Bakit hindi natin siya labanan? Kahit hindi natin siya mapatay, kaya nating lipulin lahat ng mga nasasakupan niya. Oo, kung ang pinakamasama ay dumating sa pinakamasama, lalaban tayo. Naglakas loob ang lahat ng mga ministro, silang lahat ay mga alipin ni Yusuf Zok, parehong alipin at lubos na tapat na mga nasasakupan. Kamahalan, ano ang plano ninyong gawin? Biglang tanong ni Parker Burger sa pagkakataong ito. Tila nababagabag si Yusuf Zok, sa totoo lang, bilang hari nitong mga nakaraang araw, bahagya niyang naramdaman ang karelegan ng langit at lupa, at nakaramdam ng isang uri ng mahiwagang puwersa na itinuturok sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang puwersang iyon ay napakaliit pa rin para suportahan siya sa pagsulong sa antas ng monarch. Kaya naman, kung papalitan siya, lahat ng kanyang pagsisikap hanggang ngayon ay magiging walang kabuluhan. Pero wala talaga siyang paraan para pigilan ang isang eksperto sa antas ng immortalidad. Bagamat kaya niyang maging invisible, tanging ang makapagtago lang ang pinapayagan nito sa kanya, hindi niya kayang patayin ang senior tree spirit ng antas ng immortalidad. Maliban na lang kung, magbubukas pa ako ng mas maraming blood beads. Tinaasan ni Yusuf Zok ang kanyang kilay, kung makakapagbukas pa siya ng 3 hanggang 5 blood beads, marahil ay hindi imposibleng talunin ang isang eksperto sa antas ng immortality. Gaano ba kahirap magbukas ng 3 hanggang 5 blood beads? Saan niya mahahanap ang 3 hanggang 5 pinagmumulan ng universo? Ngumiti ng mapait si Yusuf Zok, sumulyap kay Parker Burger, at sinabing, wala akong solusyon, mukhang kakailanganin nating gumamit ng pakikidigmang gerilya pagdating ng panahon. Hindi ang kokiyan, umiling si Parker Burger. Kung aatakihin nila ang palasyo mo, paano ka makakapagsigawa ng pakikidigmang gerilya? Kailangan nating humanap ng paraan para pigilan siya sa pagdating. Pero wala talaga akong solusyon, ibinuka ni Yusuf Zok ang kanyang mga kamay. Kamahalan, may ideya po ako, pero hindi ko alam kung dapat ko ba itong ibahagi. Sa sandaling ito, lumiwanag ang mga mata ni Luo Chenkyo, at humakbang patungo sa sentro ng palasyo. Anong ibig mong sabihin, ibahagi o hindi? Sabihin mo na lang. Mura ni Yusuf Zok.
Ang ideya ko ay maglabas tayo ng isang pampublikong anunsyo sa lahat ng mamamayan. Bulong ni Luo Chenkyo, at sa anunsyong ito, inihahandog natin ang isang pangkalahatang pagdiriwang, ngunit bakit tayo magdiriwang? Dahil ang paparating na antas ng Heavenly Immortal ay ang taon ng ating Longevity Empire. Maaari mong sabihin na ito ay isang matanda, ang kanyang anak, o ibang tao. Kapag nailabas na ang maling balitang ito, mag-aalala ang Senior Tree Spirit, maliban na lang kung ang Immortality Level Expert ay lilito o kusang loob na magpapakita, kung hindi, maaaring hindi maglakas loob ang Senior Tree Spirit na pumunta dahil alam niyang walang saysay ang kanyang pagdating. Siyempre, napakadelikado nito, dahil baka masaktan natin ang taong magiging eksperto sa antas ng immortalidad, at kung sakaling harapin niya tayo, o kung may ibang balitang kumalat, darating pa rin ang Senior Tree Spirit. Kaya, ang mungkahi ko ay pansamantalang pigilan ang Senior Tree Spirit. Hindi yun magagawa, ang estratehiya ni Luo Chenkyo ay talagang hindi makatwiran, ang isang Senior Tree Spirit ay nakakaabala na, paano natin mapapag-alitan ang isa pang eksperto sa antas ng immortality. Tama, kung dalawa ang ating masasaktan, tiyak na mapapahamak ang ating Longevity Empire. Kamahalan, hindi ito katanggap-tanggap, huwag mong pakinggan ang kalokohan ni Luo Chenkyo. Opo, kamahalan, dapat tayong manatiling mahinahon. Halos kalahati ng mga nakatatandang ministro ang tumutol sa mungkahi ni Luo Chenkyo, dahil sa pangambang ang pag-insulto sa dalawang eksperto sa antas ng immortalidad gamit ang estratehiyang ito ay haantong lamang sa mas mabilis na pagbagsak ng imperyo. Mahinahon. Hindi ko sinasadyang maging mahinahon. Ang galing ng plano ni Luo Chenkyo. Bakit hindi ko naisip yun? Bulalas ni Yusuf Zok habang pinapalo ang hita niya. Napakahusay, napakahusay, ilalabas namin ang balita sa loob ng 3 araw, at kapag natanggap na ito ng Senior Tree Spirit, hindi na siya maglalakas loob na pumunta. Nagbibigay ito sa atin ng mas maraming espasyo para huminga. Paano kung ang taong kakagaling lang sa Immortality Level Expert ay lumapit para harapin tayo? Tugon ni Parker Burger. Isang tupa, 2 tupa, wala itong pinagkaiba, kung natatakot ako sa ganito at ganoon, hindi na ako dapat maging hari. Malakas na ipinahayag ni Yusuf Zok, mula sa araw na itinatag ang aming Longevity Empire, hindi namin kailanman plinano na maging mahinahon, ni hindi namin plinano na makipagkasundo sa lahat, kundi ang sakupin at patagin. Kaya susundin natin ang mungkahi ni Luo Chenkyo, pagkalipas ng 3 araw, kapag nawala na ang Heavenly Sound, ilabas ang balita, at sa pampublikong anunsyo, sabihin na ililipat natin ang kabisera, ngayon na. Kamahalan, sana'y mag-isip ka ng mabuti, malayo na ang ating narating, hindi madali para sa ating Longevity Empire, at hindi na tayo maaaring magkaroon pa ng mga kaaway. Kamahalan, pag-isipan ninyong muli. Maraming matataas na ministro ang tumutol pa rin sa plano, at lumuluhod bilang pakiusap. Tama na, hindi na kailangan pang magsabi pa, nakatakda na ang aking isipan, at ang salita ng isang ginoo ang kanyang pananagutan, matatag na paggigiit ni Yusuf Zok. Kasabay ng isang ugong, habang tinatapos niya ang kanyang sasabihin, biglang may nanginig mula sa itaas ng kanyang ulo, at mas maraming kapangyarihan ng monarka ang bumuhos sa kanyang kaluluwa, kahit na hindi ito nagresulta sa isang tagumpay, malapit na siya. Nagulat ang mga ministro, ito ang benepisyo ng pagiging isang hari, ang pagiging monarko, ang etikal na pinuno ng langit at lupa, nararamdaman ka nila at mahiwagang ginagantimpalaan ka. Hahaha, isa itong monarko. Tawa ng malakas ni Yusuf Zok, kung ang kanyang mga salita ay hindi mahalaga, kung ang kanyang mga iniisip ay naimpluwensyahan ng iba, paano siya makakaani ng ganito kalaking gantimpala? Ang isang monarko ay hindi naimpluwensyahan ng iba. Binabati kita, kamahalan. Sabay-sabay na lumuhad ang mga ministro bilang pagbati. Sige, isagawa mo ang sinabi ko kanina, sina Luo Chenkyo at Parker Burger ang mananagot, may iba pa akong kailangang asikasuhin, ay dismiss ang korte. Sabi ni Yusuf Zok, at sa isang iglap, nawala siya sa kinatatayuan. Pumasok siya sa Blue Sea at Cloud Sky, pagkatapos ay sa Dante Stewart Steel, dahil kailangan niyang mas masipsip ang power of the other shore, at kailangan din niyang pumasok muli sa Gate of Destiny para tingnan kung may mga batas siyang matututunan para harapin ang paparating na krisis. Total,
ang kanyang longevity empire ay tunay na nagsisimulang manginig, kung wala ang presensya ng isang immortality level expert, hindi maiiwasang masisira ito, maaga man o huli. Kaya ang paghingi ng tulong sa iba ay hindi kasing buti ng pag-asa sa kanyang sarili, hanggat siya ay lumalakas, ang lahat ay madaling malulutas. Bukod dito, bahagya niyang napagtanto na sa loob ng Dante Stewart Steel, ang Gate of Destiny at ang Door of the Other Shore ay maaaring may iba pang mga sikreto, hindi pa niya natutuklasan ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1854 ang espiritu ng puno ay malapit ng umubo ng dugo. Muling pumasok si Yusuf Zok sa stela ni Dante Stewart, at pagpasok niya, hindi niya agad napuntahan ang pinto ng kabilang baybayin upang kunin ang kapangyarihan ng kabilang baybayin, sa halip ay nauna siyang pumasok sa Gate of Destiny. Sa loob ng Gate of Destiny, maraming batas at daan, kung saan ang pinakatanyag ay ang mga salitang past, present, and future. Noong una, dahil gusto siyang pinuhin ng Demon King, wala siyang oras para maingat na suriin ang kahulugan ng mga salitang ito at direktang pumasok sa teleportation gate para umalis. Ngayon, mayroon pa siyang ilang araw, kaya plano niyang gamitin ang mga araw na ito upang makita at alamin kung ano ang maaaring maitulong sa kanya ng pintuan ng tadhana, at upang makita kung ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay makakatulong. Naglakad siya papunta sa kurtina ng liwanag sa harap ng Gate of Destiny, tiningnan ang siksik na law arts, at sa wakas ay itinoon ang kanyang tingin sa mga salitang past, present, at future. Alam niya na ang pangkalahatang prinsipyo ng lahat ng batas ay ang tadhana. Ang tadhana ang lumilikha ng lahat ng himala, kung walang tadhana, walang mga batas. Lahat ng bagay sa mundo ay may tadhana, isang bato, isang halaman, lahat ay may kani-kanilang tadhana sa buhay. Kung kontrolado mo ang tadhana, maaari mong basta-basta baguhin ang lahat, baguhin ang tadhana ng sinuman. Pumikit si Yusuf Zok. Ang dahilan kung bakit ang estelerang ito ni Dante Stewart ay may pangalang Dan Stewart, ay dahil lahat ng batas at sining dito ay maaaring isagawa ng hindi nauunawaan, dahil maaari itong direktang makarating sa kalangitan. Dahan-dahan niyang pinalawak ang kanyang telekinesis sa mga salitang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Gayunpaman, isang hindi inaasahang puwersang tumalbog ang naganap ng madampi ng kanyang telekinesis ang anim na salitang iyon, isang malakas na puwersang salungat ang lumitaw at, bago pa man siya makareact, ay naglabas ng tunog na kalabog, na naging dahilan upang gumuho ang kanyang matagal na telekinesis. Kasabay nito, isang boses ang narinig niya sa isip, ipinapakita ng detection na hindi sapat ang mga pahintulot ng host, hindi nito kayang buksan ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Sus Mariosep, biglang nagmulat ng mga mata si Yusuf Zok, halos masuka ng dugo sa frustration. Ano ba ang nangyayari? Hindi sapat ang mga permiso. Paano makakakuha ng mga pahintulot, at saan nagmumula ang mga pahintulot? Naguguluhang tanong ni Yusuf. Ang mga pahintulot ay nagmumula sa Blood Pearls of Destiny, dapat ay activate ng host ang kahit 70 Blood Pearls of Destiny para magkaroon ng mga pahintulot na buksan ang past, present, at future. Mahigit 70. Agad na nakaramdam ng pagkadismaya si Yusuf, 8 pa lang ang natitira para simulan ang ika-70. Ha, teka, may mali. Sa sandaling iyon, bigla siyang may napansing kakaiba dahil aktibong sinagot ng boses ang tanong niya. Hindi pa ito nangyari noon. Dapat malaman na bigla na lang siyang nagsalita sa sarili niya nang hindi umaasa ng sagot, pero ang malarobot na boses na iyon ay sumagot. Masasagot mo ba ang mga tanong ko? Sinubukan ulit ni Yusuf Zok na magtanong. Ding! Muling tumunog ang sumpang boses na iyon, ipinapakita ng detection na ang mga pahintulot ng host ay nagpapahintulot ng isang sagot kada araw, naubos na ang mga pahintulot ngayon. Minsan sa isang araw, huminga ng malalim si Yusuf Zok, habang tumatakbo ang isip niya. Alam niyang ang boses na ito na sumagot sa kanya ay tiyak na may koneksyon sa Purple Blood Beads at tiyak na isang napaka-advanced na entity, kaya ang isang sagot kada araw ay maaaring magbigay sa kanya ng mas maraming benepisyo. Kung gayon ay maghihintay ako sa ibang araw. Nagpasya siyang huwag umalis, sa halip ay umupo at maghintay, habang pinaplano rin kung anong itatanong bukas. Kuwit, mabilis na lumipas ang oras, at napaka-eksakto niya. Pagkalipas ng 24 na oras,
Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at malakas na sinabi, anong paraan ang makakapagpaalis sa aking kasalukuyang sarili sa isang malakas na tao mula sa longevity realm? Ito ang pinakagusto niya at kailangan niyang malaman, kaya ito lang ang itinanong niya. Ding! Tama nga. Ang boses ay tumunog, ipinapakita ng pagtuklas na malakas ang pinagmulan ng mundo ng kaharian ng host, at ang host ay banayad na naaayon sa puwersa ng langit at lupang ito, kaya, ang pagsasanib ng pinagmulan ng mundo ay tumatagal lamang ng 2 oras. Kapag ang host ay sumanib sa pinagmulan ng kaharian na ito, maaaring itaboy ng isang tao ang isang malakas na tao mula sa longevity realm. Saan nagmula ang mundong ito? Biglang tumayo si Yusuf Zok at nagtanong. Kuwait. Walang dumating na sagot, ni walang lumabas na tunog, at alam ni Yusuf Zok na naubos na ang mga pahintulot para sa araw na ito. Kung gayon, maghintay ka pa ng isa pang araw para pagsamahin ang pinagmulan ng mundong ito. Nagngingit-ngit siya, alam na kahit na ang pagsasama sa pinagmulan ng mundo ay magpapagulo dito at posibleng magdulot ng kaguluhan, wala na siyang ibang pagpipilian. Umaasa na lamang siya na pagkatapos sumanib sa pinagmulan ng mundong ito, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang katatagan nito. Kuwait. Lumipas ang 24 na oras, at pagkalipas ng isa pang 24 na oras, tumigil na ang makalangit na musika sa labas, napalitan ng langit na puno ng mapupulang ulap, hudyat ng paglitaw ng isa pang longevity realm. At halos kasabay nito, isang anunsyo ng imperyo mula sa Longevity Empire ang inilabas sa lahat. Ang anunsyong ito ay isang tinig ng kagalakan, na naglalaman ng 2 partikular na bagay. Una, inililipat ng Longevity Empire ang kabisera nito sa Transient City, na naglalayong magtatag ng isang maayos, walang dugo, at walang patayan na mapayapang mundo, at opisyal na nagsimula ang paglipat. Ang pangalawang item ay ang pagbati sa ministro ng Longevity Empire na si Waylon Gardner, sa pagtungo sa Longevity Realm. Ang balitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo, lumabas na ang makalangit na musika kanina ay nilikha ni Waylon Gardner. Dahil ipinagmamalaki na ngayon ng Longevity Empire ang mga eksperto sa Longevity Realm, sino ang makakalaban sa pagsulong ng kanilang bakal na kuko? Kuwait. Ang espiritu ng mahabang buhay ng matandang puno, kasama ang 7 pangunahing Diyos, at mga eksperto tulad ni Bryden Vance, Dante Stewart, at Ben Berry ay orihinal na nagpapahayag ng kagalakan habang tumatalon sa kawalan, dahil nang tumigil ang makalangit na musika, maaari na nilang pabilisin ang kanilang pagmarcha. Gayunpaman, nang maipahayag ang anunsyong ito ng imperyo, ang Elder Tree Spirit of Longevity at ang iba pa ay biglang natigilan, nakatayong nakatihaya sa kawalan, hindi makatuloy o makaatres. Simple lang ang mensahe ng lahat, habang binabasa ang anunsyo ng imperyo tungkol sa Longevity Empire. Ilang punong Diyos ang sumulyap sa Elder Tree Spirit, iniisip na ito ay katawa-tawa, nang akma na nilang apihin ang mahihina, lumakas ang kabilang panig, ano na ang dapat nilang gawin ngayon? Alliance Hierarch, dapat ba tayong umatras at magplano para sa pangmatagalan? Naunawaan ng husto ng mga punong Diyos na dahil ang Longevity Realm ay nasa kabilang panig na ngayon, ang pagpapatuloy ay haantong lamang sa kamatayan. Dahil ang kalaban ay mayroong mas mahuhusay na tao monarchs, hanggat ang kanilang Longevity Realm ay nakakayanan ang mga atake ng Elder Tree Spirit, sila at ang 7 punong Diyos kasama si Bryden Vance ay mapapalibutan at mapapatay, at sa oras na iyon, ang Alliance of Gods ay mawawala. Ayoko, ayaw na ayaw. Muntik nang magsuka ng dugo ang Elder Tree Spirit, marahil ang pinakanalulungkot at pinakanadidismayadong Longevity Realm sa lahat, dahil sa kabila ng pagpasok sa Longevity, sa kabila ng kakayahang pag-isahin ang mga bayani ng mundo, sa kabila ng kakayahang magpasikat ng kapangyarihan at talunin ang sinuman, pero ngayon, nasasakal na siya sa sama ng loob, nababara sa lalamunan, nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagka-asphyxiated, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Hierarch ng Alyansa, ano ang gagawin natin? Muling tanong ng 7 punong Diyos, na pagtanto nilang hindi sila maaaring manatili rito habang buhay at kailangan nilang mag-isip ng ibang plano. Ilang araw na lang bago ang Dragon City of Sky River Domain. Naiinis na tanong ng Elder Tree Spirit. Sapat na ang isang araw. Agad na sagot ng Gold God. Ayaw ko, kaya akin ang Dragon City. Hindi ko katapat si Waylon Gardner,
ituloy natin. Buzz, biglang umalangaw-ngaw ang isang panginginig sa pagitan ng langit at lupa bago pa siya matapos, at muling lumitaw ang makalangit na musika. Namangha ang Elder Tree Spirit, nakanganga ang bibig, namumutla ang mga mata, nanginginig ang mga kamay, ano ba ito, sa ngalan ng langit? Isa na namang Longevity Kingdom. Hindi ba siya pinapayagan ng langit na pag-isahin ang mundo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1855 Niloko ba tayo? Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Habang muling umalangaw-ngaw ang makalangit na tinig, hindi lamang umikot ang mga mata ng matandang espiritu ng puno, kundi pati na rin ang iba pang mga pangunahing Diyos ay labis na natigilan na halos makagat nila ang kanilang mga dila. Sa mundong ito, ang Longevity Realm ay tunay na umuunlad. Dati, siya lang ang Longevity Old Tree Spirit, pero ngayon, sunod-sunod nang lumilitaw ang mga longevity expert, kaya ang takbo ng mundo ay hindi na kayang kontrolin ng isang tao. Ang pangarap ng matandang espiritu ng puno na pag-isahin ang mundo ay malamang na mahirap nang matupad ngayon. Magpahinga ka rito at magpagaling, nasaan ang Diyosa ng tubig? Huminga ng malalim ang matandang espiritu ng puno dahil sa pagkadismaya, at agad na tinawag ang Diyosa ng tubig. Narito, ang Diyosa ng tubig, isa sa 7 pangunahing Diyos, ay isa ring babae, at napakaganda at kaakit-akit pa nga. Ang Diyosa ng tubig, ang Diyosa ng tubig, siya ay tunay na gawa sa tubig, isang espiritu ng tubig na naging tao, na nagtataglay ng kataas-taasang banal na kapangyarihan sa tubig. Naaalala kong kaya mong pamunuan ang Divine Skills of Water 3000, kaya hayaan mong pumunta ang iyong pagkakatawang tao sa Dragon City para siyasatin ang mga partikular na impormasyon, at siya nga pala, suriin ang lakas nina Waylon Gardner at Gabriel Freeman. Ibinuka ng malaki ng Diyos ng tubig ang kanyang bibig, tunay ngang taglay niya ang divine skills ng Water 3000 at kayang lumikha ng isang embodiment. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanyang mga embodiment ay napakahalaga, kaya kung ang isa sa kanyang mga embodiment ay mapupunta sa Dragon City, malamang na magwawakas ito. Ang pagkakatawang tao ay nakatakdang mamatay. Hinihiling sa kanya ng matandang espiritu ng puno na isakripisyo ang isang pagkakatawang tao upang imbestigahan ang pagdeploy ng puwersa ng Longevity Empire. Ang matandang espiritu ng puno ay takot na sa kaibuturan niya. Siya ay isang taong walang tiyak na pagpapasya, o sa halip, sa panimula ay hindi angkop na maging isang pinuno. Marahil ay napakalakas ng personal na lakas ng matandang espiritu ng puno, ngunit para pamunuan ang isang organisasyon o gabayan ang mga tao tungo sa kasaganaan, hindi siya ang tamang tao para sa trabaho. Pero dahil hinutusan na siya ng matandang espiritu ng puno na umalis, hindi na siya maaaring tumanggi, dahil ang matandang espiritu ng puno ay naging walang awa at naging kanilang hierarch ng alyansa. Bahagya siyang bumantong hininga sa kanyang puso, alam niyang mawawalan siya ng isang katawang tao. Sige, pupunta ako. Talsek, isang puddle ng tubig ang nabulok mula sa katawan ng Diyos ng tubig, mabilis na nag-transform bilang isang babaeng hugis tubig, at mabilis na naglaho. Ang iba pang 7 pangunahing Diyos ay bumantong hininga rin sa kanilang mga puso, iniisip na ang matandang espiritu ng puno ay kumakapit lamang sa mga dayami at ang kanyang tapang ay maliit, kulang sa determinasyon. May kaunting katapangan ngunit kulang sa tibay ng loob, hindi man lang siya nang ahas na imbestigahan ang sarili, at pinapatay lang niya ang iba. Pero ganito na ang Alliance of Gods, hindi sila maaaring matuno. Ang pagkatunaw ay mangangahulugan ng mas kaunting pagkakataon na maging isang kakilakilabot na puwersa, kaya unti-unti lang nila itong mararating. Maglalagay tayo rito, ihahanda ang mga sundalo. Kung ililipat ng Longevity Empire ang kabisera nito, tiyak na magiging malawakan ang paglipat nito, at ang landas na ito ay magiging isang lugar na dapat daanan. Doon natin masasakop ang lahat ng ito. Oo, walang tumutol, dahil wala silang maisip na mas magandang estratehiya, kaya nanatili na lang sila sa pwesto. Kuwait, napag-usapan na, sa wakas ay naghintay si Yusuf Zak ng 24 na oras at sa wakas ay nagtanong tungkol sa naunang tanong, saan ang pinagmulan nito? Sumagot sa kanya ang sumpang boses na iyon, sinasabing matatagpuan ito sa pinagmumulan ng Sky River, sa punong himpilan ng Wayland-sect. Eksakto, nasa malalim na ilalim ng lupa ito sa Wayland-sect ni Waylon Gardner.
Nagmamadaling lumabas si Yusuf Zop mula sa Blue Sea at Cloud Sky, at pagkalabas niya sa Blue Sea at Cloud Sky, natigilan siya dahil naroon pa rin ang makalangit na boses sa labas. Bakit nandoon pa rin? Lumitaw si Yusuf Zop sa pangunahing bulwagan, kung saan si Parker Burger ay naglalakad-lakad, tila may binabalak. Kamahalan, natapos na ang dating makalangit na tinig, ito ay isang bagong tinig na kakalabas lang, isa na namang tao ang tumungo sa Longevity Realm. Isang sabi ni Parker Burger. Hindi pa dumarating ang matandang espiritu ng puno, hindi ba? Tanong ni Yusuf Zop. Hindi pa sa ngayon, pero malapit na siyang dumating. Kamahalan, hindi maaaring magpatuloy ng ganito ang lahat. Habang dumarami ang mga taong papasok sa Longevity Realm, ang Longevity Empire na walang kahit isang Longevity Realm ay magiging target lamang ng mga puwersang sasakupan tayo. Para tayong isang piraso ng makatas na karne, ang paglunok sa atin ay magpapatabos sa lahat ng puwersa ng 3 beses. May naisip na akong paraan, pero kailangan kong lumabas agad. Babalik ako bukas ng gabi sa pinakamatagal na panahon. Sabi ni Yusuf Zop sa malalim na boses. Ano, may solusyon po ba kayo, kamahalan? Nagliwanag ang mga mata ni Parker Burger. Oo, pero kailangan ng oras. Kailangan ko ng 2 araw. Nagpakita rin si Yusuf Zop ng kaunting pagkadismaya. Kung wala ang makalangit na boses, kaya niyang maglakbay ng pabalik-balik papunta sa pinagmumulan ng ilog Sky ng magdamag, ngunit ngayong kasama niya ang makalangit na boses, hindi niya maabot ang pinakamabilis niyang bilis. Magkakaroon ng malalaking pagbabago sa 2 araw na ito. Una, maaaring dumating ang lumang Tree Spirit, maaari ring dumating ang mga bagong pasok na individual sa Longevity Realm, at pangalawa, naorganisa na natin ang mga tropa, naghahanda para sa isang malayuang paglipat, at ang unang grupo ay nagtipon na. Bagamat marami tayong kataas-taasang mga Panginoong daw, kung tatanggo tayo sa Hilaga, madadaanan natin ang 2 pangunahing lugar at daan-daang kakaibang bundok at taluktok. Magkakaroon ng mga balakid sa daan, kahit ang maliliit na bandido ay sasamantalahin ang lupain upang atakihin tayo, na magdudulot ng mga hamong kailangan nating harapin. Kung wala kayo, maaaring hindi maging maayos ang paglipat ng kabisera. Wala nang oras para maghintay, sabihin sa unang grupo na magmarcha ng dahan-dahan, huwag masyadong mabilis. Ipinapakita rin nito ang ating determinasyon na ilipat ang kabisera. Tungkol naman sa matandang espiritu ng puno. Huminga ng malalim si Yusuf Zop, kung darating siya bago ako bumalik, wala sa inyo ang dapat lumaban, hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Kung gusto niyang sakupin ang aking Longevity Empire, ibigay mo ito sa kanya. Huwag mo siyang kalabanan o harapin, dapat kang magpanggap na nakikinig sa kanya ng hayagan at ipagpaliban ang oras hanggat maaari, dahil tiyak na babalik ako sa loob ng 2 araw. Sa oras na iyon, wala nang dapat ikatakot. Maaari mo bang patayin ang isang nilalang sa Longevity Realm, kamahalan? Hindi naman sa ganon, pero kahit papaano ay maitaboy ko siya. Aalis na ako. Natapos magsalita si Yusuf Zop at, nang hindi na nagsalita pa kay Parker Burger, ay binasag niya ang Protection City Array at mabilis na lumipad palayo. At 6 na oras lamang matapos siyang lumipad palayo, isang malaking kumpol ng maitim na ulap ang lumutang sa kalangitan. Ang ulap na iyon ay may mga kidlat at kulog, isang senyales ng malakas na ulan, isang natural na kababalaghan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Newman ay mayroong isang taong nakatago sa loob ng ulap na iyon, isang taong gawa sa tubig. Dahil may tubig sa mga ulap, maaaring hindi mapansin ng sino man ang Diyos ng tubig, kahit man lang sa mga nasa ilalim ng Longevity Realm. Dumaan ang ulap, bumuhos ang malakas na ulan, binasa ang Dragon City hanggang sa ang paningin ay nasa ilalim na ng 100 metro. Sa ibabaw ng ulap na iyon, ang Diyosa ng tubig, na nagkatawang tao bilang mga patak ng tubig, ay ginamit ang sining ng 3,000 ng tubig. Ang sining na ito ay may maraming gamit, isa na rito ang pagkalap ng katalinuhan. Paano ito nakakuha ng katalinuhan? Doon nag-iba ang anyo ng Diyos ng tubig at naging hindi mabilang na mga patak ng tubig, bawat isa ay naglalaman ng kanyang telekinesis, na, kasabay ng malakas na ulan, ay bumagsak sa buong lungsod, narinig ang lahat ng pag-uusap, at ng alap ng lahat ng uri ng impormasyon. Masasabing ang sining na ito ng Water 3000 ay hindi isang bagay na kayang matukoy ng mga ordinaryong tao,
at sigurado ang water deity na kahit papaano ay hindi ito kayang matukoy ng mga Supreme Dow Lord, ngunit para sa Longevity Realm, hindi ito tiyak. Habang bumubuhos ang ulan, sa mga patio ng mga ministro ng lungsod, sa palasyo ng Longevity Empire, sa maraming restaurant, bahay tuluyan, at mga tahanan ng mga banal na mamamayan, ang mga patak ng tubig ng Water 3000 ay dumadaloy sa lahat ng dako. Sino ang nakakaalam kung malalampasan natin ang krisis na ito? Malapit na bang dumating si Bridger Doyle mula sa Blackwind Region? Nabalitaan kong malapit na sila. Ginoo, maging mahinahon ka. Ama, iniisip ko kung darating ang matandang espiritu ng puno. Hindi mabilang na mga boses ang dumaloy ng malalim sa kaluluwa ng Diyos ng tubig, na gumamit din ng proseso ng pag-aalis upang salain ang mga hindi kinakailangang katalinuhan. Si Charles Gardner ba ang speaker na ito? Natagpuan ng Diyosa ng tubig ang boses ni Charles Gardner sa gitna ng maraming magulong boses at patuloy na nakinig ng mabuti. Kung darating ang matandang espiritu ng puno, ako ang unang mamamatay, ngunit hinihimok kita na huwag mong bigwan ang hari dahil ang haring ito ay isang pambihirang henyo na lumilitaw ng minsanan sa maraming panahon, at balang araw ay maaaring tunay niyang pag-isahin ang transit realm. Naiintindihan ko po, Ama. Sana ay hindi dumating ang matandang espiritu ng puno. Kung dumating man siya, agad niyang mapagtatanto na hindi ka pa nakapasok sa Longevity Realm, at pagkatapos, sa kanyang galit, ikaw. Ano, kaya hindi pa nakapasok si Wayland Gardner sa Longevity Realm? Mali ang impormasyon, ang abiso sa lahat ng mamamayan ay para lamang manakot. Nagulat ang Diyos ng tubig na nakatago sa mga ulap, at pagkatapos ay nagngalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Lubos silang nilinlang ng Imperyong Longevity. Sandali lang, mapapasa atin na ang Longevity Empire. Ang Water Deity, nang hindi kumikilos ng padalos-dalos, ay mabilis na naganyong parang isang agos ng tubig para bumalik, dahil kailangan niyang iparating ang impormasyong ito sa matandang Tree Spirit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1856 ganoon lang, naging hari. Ano, wala si Wayland Gardner sa Longevity Realm. Mali ba itong balita? Nang bumalik ang Diyosa ng tubig at ibinahagi ang balitang narinig niya sa matandang espiritu ng puno, halos lumuwa ang mga mata nito sa galit, at nanginginig ang buong katawan sa galit. Magaling, mahusay, Gabriel Freeman Yusuf Zoc, papatayin ulit kita ngayon, ahaha. Nang marinig na walang Longevity Realm, hindi na kinatatakutan ng lumang nilalang ang kahit ano. Sa halip, mayabang siyang umungal at direktang nagmarcha patungo sa Dragon City, walang pakialam sa iba. Kung wala ang Longevity Realm, ano pa ang dapat ikatakot, Sus Mariosep? Kung wala ito, ang Longevity Empire ay magiging kasing dali lang ng pag-abot ng isang bagay para agawin. Habang lumilipad, naiisip niya ito, ang pagdating sa Longevity Empire, unang pinatay si Gabriel Freeman Yusuf Zoc, lubos siyang pinahiya, at pagkatapos ay hinayaan ang lahat na sumuko, lumuhad sa kanyang paanan at tinawag siyang hari. Inaangkin niya ang mahabang buhay, kaya siya ang tunay na hari ng mahabang buhay. Nagpatuloy ang makalangit na musika sa kalangitan, at sa kalagitnaan, siya at ang iba pang pangunahing mga Diyos ay nakasagupa ang isang malaking grupo na lumilipad pahilaga, dala ang watawat ng dragon na kumakatawan sa imperyong panghabang buhay. Ang gusto lang maging hari ng matandang espiritu ng puno ngayon, kaya naman kinasusuklaman niya ang pagpapakasese sa mga walang kwentang bagay at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pagkalipas ng isang araw, dumating ang Dragon City. Maayos na ngayon ang Dragon City, una dahil maayos itong pinamahalaan ni Parker Burger, at pangalawa dahil matapos lumakas ang Longevity Empire, automatikong sumuko ang mga banal na mamamayan ng Dragon City. Kakararanas lamang ng malakas na ulan sa Dragon City, at nang dumating ang matandang Longevity Tree Spirit, bukang liwayway na, kaya tila napakalinaw ng lungsod. Malinis at walang bahid dungeons ang mga kalye, na nagniningning sa sigla at kasaganaan. Pagdating ng matandang espiritu ng puno, direktang ipinakilala niya ang kanyang presensya, lumilipad sa ibabaw ng Dragon City, ang kanyang katawan ay naglalabas ng berdeng ilaw. Bilang isang tree spirit sa Longevity Realm, ang kanyang berdeng ilaw ay puno ng sigla at kaya ring sumipsip ng sigla ng ibang mga bagay. Nang lumitaw ang berdeng ilaw,
nakita ito ng lahat ng tao sa Dragon City at nagsimulang lumabas ng kani-kanilang mga tahanan, habang nakatingin sa kanya. Marami ang hindi nakakilala sa kanya, tutal, hindi naman siya kilalang kilala noon, hindi rin naman siya itinuturing na isang mahalagang tao. Gayunpaman, nang lumitaw ang kanyang berdeng ilaw, naramdaman ng lahat ang kanyang napakalaking kapangyarihan, kasing liwanag ng langit at lupa, at kasing tagal ng araw at buwan. Lahat ng matatandang ministro sa Dragon City, maging sina Parker Burger at Waylon Gardner, ay nagulat at napatalon palabas ng kani-kanilang mga silid, gulat na nakatingala, at namumutla ang kanilang mga mukha. Naramdaman pa rin ng mga eksperto ang kaharian ng matandang longevity tree spirit at agad nilang nahulaan na siya iyon. Nang makita ang malaking pagbabago sa ekspresyon sa ibaba, medyo nakaramdam ng pagmamalaki ang matandang espiritu ng puno, sa wakas ay nagpakita na siya, hinayaan ang lahat na mapansin ito, at hinayaan ang lahat na makaramdam ng takot. Ang pakiramdam ay kahanga-hanga, ito talaga ang gusto niya, ang inaasam-asam niya. Sa totoo lang, ang pakiramdam ay hindi kapanipaniwala ay ang paghanga ng libo-libo. Ang upuang ito, Alliance Hierarch ng takip-silim ng mga Diyos, ang matandang lalaking may mahabang buhay, nasaan si Gabriel Freeman Yusuf Zoc. Ang aking matandang kaibigan, bakit hindi pa siya nagpakita para batiin ako? Ang matandang espiritu ng puno ay labis na mayabang, kilalang-kilala niya si Yusuf Zoc, dahil pinatay niya ito mismo noon. Kahit hindi niya alam kung paano nabuhay muli si Yusuf, wala nang halaga ang mga iyon ngayon, dahil maaari niya itong patayin muli. Kumusta naman, ikaw na maalamat na Yusuf Zoc, ang kilalang Yusuf Zoc, ay mas gusto ring magtago na parang pagong. Dahil pinipigilan ng banal na musika ang paggamit ng banal na kamalayan, hindi niya masuri ang mga detalye ng lungsod, umaasa lamang sa pangitain. Kaya, dahil hindi agad tumalon si Yusuf, malamig siyang ngumiti, na para bang nang-aasar. Sige, sige, hindi ka lalabas. Kung gayon ay papasok ako, hahaha. Ngayon ayokong pumatay, gusto ko lang kayong palitan bilang haring panghabang buhay, hahaha. Mga tao ng lungsod ng Dragon, makinig kayo, mula ngayon, ang hari ninyo ay ako, ang matandang lalaki ng mahabang buhay. Pagkatapos magsalita, balak niyang sirain ang formation ng lungsod ng Dragon. Teka lang, teka lang. Biglang tumalon si Parker Burger sa ere, paulit-ulit na yumuko. Sino ka? Nasaan ang duwag mong hari? Bakit hindi pa siya lumalabas? Tumakas ba siya dahil sa takot? Malamig na tanong ng matandang espiritu ng puno. May isang bagay na hindi alam ng nakatatanda. 4 na araw na ang nakalipas, nawala ang aming hari. Pagkatapos ng aming morning meeting, nawala siya, walang bakas o balita. 4 na araw na kaming hindi dumalo sa aming morning meeting, ni hindi namin siya nakita. Oh, nawala. Totoo ba ang sinasabi mo? Nag-aalin lang ang tanong ng matandang espiritu ng puno. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tanungin ninyo ang ibang mga ministro, itinuro ni Parker ang iba pang papalapit na matatandang ministro. Parker Burger, ang lakas ng loob mo. Nakipagsabuatan ka sa kalaban. Bakit ibinunyag ang pagkawala ng hari sa kaaway? Ito ba ay nagbibigay katwiran sa tiwalang ibinigay sa iyo ng hari? Galit na sigaw ng ibang mga ministro kay Parker Burger, walang alam sa lihim na pagbabante sa pagitan nina Parker Burger at Yusuf Zoc isang araw bago iyon. Tumakas ba talaga siya? Napakatuso niya. Malamig na ngumisi ang matandang espiritu ng puno, kung gayon, buksan mo ang formation at papasukin mo ako. Pangako naming ipagtatanggol ang maharlikang lungsod, maliban na lang kung saan ito nakaharap sa aming mga bangkay, sa pangunguna ni Luke Gardner, sumigaw sila ng malakas, tunay na tapat. Lahat, huwag, tumakas na ang hari, bakit mananatiling tapat? Lahat, sumunod kayo sa akin, tinatanggap namin ang espiritu ng mahabang buhay ng mga nakatatandang tao na manirahan sa aming imperyong panghabang buhay. Pagmamakaawa ni Parker, sabay kindat kay Luke Gardner. Nang makitang komandat si Parker, naunawaan ni Luke Gardner, isang taksil na ministro, na may iba pa palang kwento, at nanlilisik ang mga mata, talaga bang tumakas ang hari? Oo naman, tumanggo si Parker. Kung gayon, kalimutan mo na lang, huminga ng malalim si Luke Gardner, tumakas na ang hari, kaya salubungin natin ang bagong hari.
Nagpalitan ng tingin ang iba pang matatandang ministro, sandaling hindi sigurado, alam nilang sina Luke Gardner at Parker ang pinakamalapit na katiwala ng hari, at sila rin ang 20 ministro. Ngunit ngayon, malapit nang sumuko ang 20 ministro, ano ang nangyayari? May iba pa kayang plano ang hari. Hahaha, tuwang-tuwa ang matandang espiritu ng puno, at walang pakialam kung tunay silang sumuko o hindi, ang gusto lang niya ay maging longevity king, at patayin ang sinumang hindi susuko. Buksan mo ang formation, maliban na lang kung gusto mong ako mismo ang magwasak nito. Sigaw ng matandang tree spirit. Bubuksan ko, bubuksan ko. Humakbang paarap si Waylon Gardner, sa takot na gamitin siya ng matandang espiritu ng puno bilang target, kaya pinili niyang buksan muna ang formation. Walang anumang hadlang, nabuksan ang formation, ang matandang tree spirit ay kainahinala ngunit may kumpiyansa, at mabilis na pumasok. Walang sorpresa, walang pag-atake, walang mga pagtambang, tila tumakas nga si Yusuf Zok, at ang mga taong ito ay tunay na sumuko. Pagbati, Senior, pangunguna ni Parker Burger, habang lahat ay yumuyuko sa matandang tree spirit. Kumurap ang matandang espiritu ng puno, malamig na ngumiti, wala akong pakialam kung tapat ka o nagkukunwari, ngayon ay pupunta ako sa palasyo ng hari upang umupo sa trono, at dapat kang gumawa ng isang proklamasyon sa mga tao na nagdedeklara sa akin bilang hari ng Longevity Empire, at ang iyong kusang loob na pagsang-ayon. Ano ang ibig sabihin yan? Oo, ako ang gagawa nito, pero may mga kinakailangan ako bilang isang ministro. Alam ni Parker Burger na ang masyadong maayos at masunuring pag-uugali ay maaaring magdulot ng hinala sa matandang espiritu ng puno, kaya kinailangan niyang magdagdag ng mga kondisyon. Anong mga kinakailangan? Tanong nga ng matandang espiritu ng puno. Bilang isang ministro, nais ko pa ring maging punong ministro, at tinitiyak mo na wala kang gagawing masama sa amin, sa ganitong paraan ay kusang loob ka naming paglilingkuran. Opisyal ka pa ring naghahanap, di ba? Hahaha, tumawa ang matandang espiritu ng puno, basta't susunod ka, bakit kita papatayin? Isa pa, may mga paraan ako para masiguro ang iyong katapatan. Ngayon, tumungo ka na sa palasyo ng hari. Pagkatapos magsalita, nauna siyang pumasok sa palasyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1857 nakakasya. Nakaupo sa trono ng Longevity Palace, ang matandang tree spirit ay naglalabas ng aura ng maharlikang pangangibabaw. Ang mga opisyal sibil at militar, at maging ang 7 pangunahing Diyos, kabilang sina Bryden Vance at Dante Stewart, ay pawang lumuhad sa harap niya. Biglang naramdaman ng matandang espiritu ng puno na tama ang desisyon niyang pumunta rito. Sulit ang lahat, hinanggad niya ang ganitong pakiramdam, ang pagkamangha ng napakaraming nasasakupan at ang hindi maikakailang aura ng kataas-taasang kapangyarihan. Sa loob ng mahabang panahon, walang nagsalita sa bulwagan. Hindi niya inutusan ang sino man na tumayo, bagkus ay marahang hinaplos ang braso ng trono. Bagamat noong unang panahon, siya ang Dawson Pratt ng Giant Spirit World, iyon lamang ang kanyang personal na lakas, hindi ang tunay na pamumuno. Hindi siya namuno sa mga sundalo o naging hari. Ngunit ngayon, siya na ang naging unang hari ng dakilang mundong ito at ng dakilang sansinukob, ang hari ng imperyong panghabang buhay, si Gabriel Freeman. Ang imperyong ito ay tila ginawa para sa kanya. Matandang lalaki, hindi ba, bilang hari, dapat ko bang sabihin sa lahat na tumayo? Hahaha, habang nagsasalita ang matandang espiritu ng puno, hindi niya napigil ang matawa. Tunay nga, tugon ni Parker Burger sa sandaling ito. Kamahalan, ang mga hari ay dapat kumilos na parang mga hari. Tawagin ang iyong sarili bilang Kami, o, ito lang ang nag-iisa. Nag-iisa, bakit ko tinutukoy ang sarili ko bilang nag-iisa? Dahil wala kang kapantay at nag-iisa, sabi ni Parker Burger. Ikaw ang hari ng mahabang buhay, kataas-taasan sa sansinukob, pinuno ng lahat ng nilalang. Walang sino man ang kapantay mo o katabi mo, kaya ikaw ay nag-iisa, isang nag-iisang figure, kaya ang Thyslone One, ay angkop. Haha, tama ka, walang makakapantay sa akin, walang makakatabi ko. Tunay nga, ako, ang hari, ay nag-iisa. Lumiwanag ang mga mata ng matandang espiritu ng puno, talagang marunong mambola ang Parker Burger na ito,
isang tunay na talento. May iba pa bang mga patakaran na dapat sundin? Sabihin mo lahat. Itinaas ng matandang espiritu ng puno ang kanyang kamay, sinasabing, tumayo kayong lahat at magplano kasama ko, ang nag-iisa. Oo, tumayo ang mga opisyal ngunit palihim na nagmura sa kanilang mga puso. Ang matandang nilalang na ito ay labis na natuwa, parang isang pulubi na nakakahanap ng isang piraso ng ginto, at hindi mapigilan ang kanyang pananabik. Marami pang mga alituntunin, tulad ng pagsusuot ng dragon robe para sa mga sesyon sa korte, na dapat ay walang tahi tulad ng mga damit panglangit, na may gintong korona sa ibabaw. Magsalita ng may kahinahunan, pigilan ang iyong galit, alagaan ang iyong mga nasasakupan, ituring silang lahat bilang iyong mga anak. Narinig ko na ito, alagaan mo ang mga tao, at susuportahan nila ako. Makikinig ako sa iyo, mananatiling kalmado, at hindi magagalitin. Bukod pa rito, dapat unahin ang pagtatayo ng harem. Paggawa ng harem. Ano ang paggawa ng harem? Paggawa ng mga bahay. Tanong ng matandang espiritu ng puno. Siyempre, hindi ito tungkol sa pagtatayo ng mga bahay. Ang pagtatayo ng harem ay nangangahulugan ng pagpili ng mga kerida para sa iyong sarili, pagiging mabait, at mabilis na pagsilang ng isang tagapagmana, ang korona prinsipe, na papalit sa iyong trono at makibahagi sa pamamahala. Immortal na ako, bakit kailangan ng prinsipe ng korona? Bakit may iba pang makikihati sa pamamahala ko? Hindi ko gagawin iyon. Kakaakyat lang ng matandang espiritu ng puno sa trono at hindi pa siya nasiyahan, kaya agad niyang tinanggihan ang ideya na may ibang magmamana ng kanyang trono, gusto niyang maging walang hanggang hari. Gayunpaman, ang harem ay nangangailangan ng ilang babae. Paano ko ito pupunan? Pag-usapan natin ang pagkakaroon ng mga tagapagmana mamaya. Hindi ba't may harem ang matandang demonyong si Zhang? Ngayon ay akin na ang lahat ng ito. Malakas na deklarasyon ng matandang espiritu ng puno. Wala siyang harem, walang mga kerida, walang mga consort. Magalang na kumilos si Parker Burger habang inaantala ang oras, balak panatilihing abala ang matandang espiritu ng puno sa mga talakayan tungkol sa maharlikang gawain hanggang sa bumalik si Yusuf Zok ng gabing iyon. Sa panahong iyon, isang araw pa lamang makakatikim ng pamumuno ang matandang espiritu ng puno. Marami siyang babae, at may mga anak pa nga, kaya mauunawaan kung bakit hindi siya nagtatag ng harem. Pero saan ako makakahanap ng mga babae? Paano ko sila mahahanap? Ang matandang espiritu ng puno ay lubos na interesado, at sabik na inaabangan ito. Sino mang babae sa mundo, sino mang babaeng magustuhan mo, ay magiging iyo. Sino mang hindi sumang-ayon ay dapat harapin ang pagkawasak ng kanilang buong pamilya. Sulsol ni Parker Burger sa kanya. Hindi ba't sinabi mong mag-alaga ng mga mamamayan? Bakit sisirain ang isang pamilya? Tanong ng matandang espiritu ng puno. Ito ang pagkakaiba sa pamamahala, ang isang hari ay nagpapakita ng kabaitan at awtoridad. Ikaw ay hari, kung may gusto kang babae at hindi mo siya makuha, ano ang saysay ng pagiging hari? Nakukuha ng isang hari ang anumang gusto niya. Totoo, totoong totoo, napakasarap pakinggan. Masayang pumalakpak ang matandang espiritu ng puno. Halimbawa, kahit sinong babae sa korte ngayon, kung gusto mo siya, pwede mo siyang gawing kerida at linangin ang walang hanggang pagsasama nila. Sino ang mga ngahas na hindi sumang-ayon? Bulalas ni Parker Burger. Ganun ba? Pinaikit ng matandang espiritu ng puno ang kanyang mga mata, pagkatapos ay itinoon ang pansin sa ilang mga babae sa bulwagan, lalo na ang pinaka-nakakaakit sa kanila, ang Diyosa ng tubig. Maislan at maganda, siya ay tunay na kaakit-akit. Mayroon ding 3 babaeng opisyal, ngunit hindi sila gaanong kaakit-akit. Ang isa ay isang matandang babae, ang isa naman ay nakasuot ng baluti na parang lalaki, medyo nakakainis, at ang huli, kahit disente, ay hindi na birhen. Kaya, itinoon ng matandang espiritu ng puno ang kanyang tingin sa Diyosa ng tubig. Sa totoo lang, matagal na niyang iniisip na hindi siya dapat magpakita ng paggalang sa Diyosa ng tubig o Diyosa ng hangin. Ngunit noon, isa lamang siyang mababang espiritu ng puno, isang nakababata, parang mga guro niya ang mga Diyosa ng hangin at tubig. Hindi siya nangangahas na magkaroon ng mapang-ipang pag-iisip. Gayunpaman, ngayon, ang paalala ni Parker Burger ay nagpasiklab sa kanyang mga natutulog na pagnanasa,
kung mapapasailalim niya ang maselang Diyosa ng tubig, na dating tinawag niyang guro, gaano kaya kasaya iyon? Ang pagiging hari ay kahanga-hanga, maaari mong kunin ang sino mang gusto mo. Dinilaan ng matandang espiritu ng puno ang kanyang mga labi. Samantala, nanginginig ang mga braso ng Diyosa ng tubig, nag-aalab sa puot kay Parker Burger, planong patayin ito pagkatapos ng korte. Isa itong banta. Umaasa na lang siya na maaalala ng matandang espiritu ng puno ang mga nagawa niyang kabutihan at hindi na magkimkim ng masamang balak. Gayunpaman, nangyari ang kanyang kinatatakutan. Matapos dilaan ang kanyang mga labi, ang matandang espiritu ng puno ay ngumiti ng mainit kay Parker Burger at nagtanong, ibig mong sabihin ay maaari kong makuha ang sino mang gusto ko. Kahit ang mga babae sa ating korte, hindi sila binyo bully. Siyempre hindi. Ang makasama ka ay ang kanilang kapalaran, sila ay magiging parang phoenix sa mga kababaihan, na may hawak na napakalaking kapangyarihan at impluwensya. Gayunpaman, iminumungkahi kong iwasan mo ang mga babaeng hindi birhen, dahil baka kotsain ka ng mga tao, at tawagin kang cuckold. Naiintindihan ko, alam ko, hindi ako magiging cuckold. Putol ng matandang espiritu ng puno. Parker, ano ang ipinahihiwatig mo? Sinusubukan mo bang magdulot ng alitan sa pagitan namin at ng Alliance Hierarch? Galit na tugon ng Water Goddess. Hindi ganoon, tigilan mo na ang pagtawag sa kanya ng Alliance Hierarch, at kung may gusto ang hari sa kahit sinong babae, responsibilidad niya iyon. Ang pagsuwi ay pagtataksil sa hari. Ikaw, halos mabulunan sa galit ang Diyosa ng tubig, habang mahigpit na idinagdag ng matandang espiritu ng puno, walang pagtatalo. Diyosa ng tubig, matagal na tayong magkakilala, wala kang dual cultivation partner, kaya tanggapin mo na ang pagiging unang concubine ng aking palasyo. Magdudul cultivate tayo ngayong gabi. Tuwang-tuwa ang matandang espiritu ng puno, napakasarap. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1858 Panloob na pag-aaway. Nang marinig ng Diyos ng tubig ang utos na gusto ng matandang espiritu ng puno na makipag-dual cultivation sa kanya ngayong gabi, labis siyang nagalit kaya't kumulo ang kanyang dugo, lalo na nang makita niya ang mayabang na mukha ng matandang espiritu ng puno, at gusto niya itong kagatin hanggang sa mamatay. Ang 8 pangunahing Diyos ay dumaan sa hirap at ginhawa sa loob ng hindi mabilang na taon, kahit na may mga pagtatalo at pagkakaiba-iba sa lakas sa kanila, palagi silang pantay-pantay. Ngunit ngayon, ang matandang espiritu ng puno ay nagkamit ng kaliwanagan, at biglang, ang isang nakababata ay sumakay sa kanilang mga leeg, umaarte na nakahihigit habang ang Diyos ng hangin ay namatay nang hindi binabanggit ng matandang espiritu ng puno ang paghihiganti. Bukod pa rito, simula nang maging Alliance Hierarch ang Old Tree Spirit, nakagawa na siya ng napakaraming pagkakamali sa paggawa ng desisyon, malinaw na kulang siya sa talino para pamunuan ang mundo ngunit matigas ang ulo na gustong maging hari. Kaya naman nakaramdam ang 8 pangunahing Diyos ng malaking kakulangan at kawalang kasiyahan, at ngayon, ang Diyos ng tubig sa hindi maipaliwanag na paraan ay pinili niya upang samahan siya. Ang alam ko, isa siyang major god, noong sumikat siya, noong nagkamit siya ng kaliwanagan, puno pa rin ang Old Tree Spirit, pero ngayon gusto na siyang angkinan ng Old Tree Spirit. Hindi mabago ng Diyos ng tubig ang kanyang pag-iisip o tanggapin ang realidad na ito, kaya kahit patuloy na nagsasalita si Parker Burger sa entablado, patuloy pa ring tumatango ang espiritu ng matandang puno, minsan ay tumatawa ng malakas, hindi sila malinaw na naririnig ng Diyos ng tubig. Siyempre, galit na galit ang Diyos ng hangin sa oras na ito, at ang iba pang mga pangunahing Diyos ay labis ding nagalit dahil ang Diyos ng tubig ang babaeng kanilang hinabol ng maraming taon. Masasabing ang dahilan kung bakit pinanatili ng Diyos ng tubig ang kanyang buong katawan ay dahil sa kanilang balanse. Lahat sila ay nagnanais na magkultiba kasama ang Diyos ng tubig, kaya kung pipili siya ng isang tao, haantong ito sa alitan sa pagitan nila kalaunan. Ito ang dahilan kung bakit sa paglipas ng mga taon, nanatili silang may malabong relasyon sa Diyos ng tubig, sa madaling salita, kanila ang Diyos ng tubig. At ngayon, hindi lang sila natalo, kundi sinamantala rin sila ng Old Tree Spirit, kaya paano nila ito matatanggap? Bukod pa riyan, tama na sila, tama na ang walang hanggang kahangalan ng matandang espiritu ng puno. Maaari rin nilang hulaan na kung susundin nila ng bulag ang matandang espiritu ng puno,
sila ay magdudulot ng kapahamakan, kaya mas mabuting magrebelde na lang at iwanan siya. Alliance Hierarch, may sasabihin ang matandang Diyos. Habang madamdaming nag-uusap sina Parker Burger at Old Tree Spirit, biglang humakbang paarap ang Diyos ng apoy, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan. Agad na binawi ni Parker Burger ang kanyang boses at umatras ng isang hakbang, nang hindi nagsasalita. Tuso ang lalaking ito, matagumpay siyang naantala ng ganito katagal, umuusok ang lalamunan niya, at nakikita niyang hindi masaya ang Diyos ng tubig, kaya hindi naman ito nawalan ng saysay. Nakikinig ng may malaking interes ang matandang espiritu ng puno, kaya nang sumigaw ang Diyos ng apoy, nagulat siya at sa kagalit na tumingin sa Diyos ng apoy. Dahil sabi niya, dapat siyang tawagin ng lahat na hari, at dapat siyang tawagin ng iba na hari, mga ministro bilang mga nasasakupan. Pero tinawag pa rin siya ng Diyos ng apoy na hierarch ng alyansa at tinukoy ang sarili bilang isang matandang Diyos. Paano siya matutuwa? Pula ang buhok ng Diyos ng apoy, pula ang kanyang balbas, nakatayo siya sa tabi ng Diyos ng tubig, mukhang napakalakas at makapangyarihan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ayaw mo ba akong tawaging hari? Nag-aalangan ka bang maging sakop ko? Alam din ni Old Tree Spirit na ang tunay na mga gumagawa ng gulo ay hindi mula sa Longevity Empire kundi sa 7 Major Gods. Narinig ng Diyos ng apoy ang mga salita ng espiritu ng matandang puno at huminga ng malalim sa galit, sabay sabing, Haring-hari, ang matandang ministro ay matagal nang umiibig kay Shuir, at palihim na nangako ng panghabang buhay na pangako, pakiusap bawiin ang naunang utos, ipagkaloob ang kasal sa matandang ministro kay Shuir. Oh, tinaas ni Old Tree Spirit ang kanyang mga kilay, ako ang hari, ang kataas-taasang pinuno, ang aking salita ang pinal. Paano ko babawiin ang utos? Isa pa, maaari ko itong bigyang kahulugan bilang pakikipagkompetensya mo sa akin para sa isang babae. Hari, nagmamahalan kami ni Shuir, para kaming apoy at tubig na magkaugnay, at maaaring magbahagi ng makalangit na pamilya. Nagngalit ang mga ngipin ng Diyos ng apoy, sa mga major gods, ang kanyang init ng ulo ang pinakamalala, kaya pinipigilan niya ang kanyang galit. Gayunpaman, walang pakialam si Old Tree Spirit kung galit siya, sa halip ay malamig na ngumisi, maaari ko rin siyang makasama bilang isang tao at makalangit na pamilya. Ang tunay kong anyo ay ang Wood Spirit, kaya naman mayroon akong tubig bilang suplemento, kaya mas lalo itong lumalakas. Kaya huwag mo na akong hikayatin pa, magsabi ka pa ng isa, at lilipulin kita. Ikaw, sa sobrang galit ng Diyos ng apoy, halos manigarilyo na siya, dahil siya ang Diyos ng apoy. Kapag nagagalit, may lumalabas na usok mula sa kanyang ilong at tainga habang nagliliyab siya. Gusto mo bang magrebelde? Hindi naman sa minamaliit kita, kaya kitang wasakin sa isang pitik lang ng daliri. Ano ba ang ipinagyayabang mo? Para ka lang namang mga pulaka sa balon at iniisip mo pa rin na mga Diyos talaga kayo. Tumahimik kayo, kung may kalokohan pa kayo, sasampalin kita. Alam kong naiinis kayo, pero ano na? Mas malakas ang mga kamao ko, hindi ninyo ako matatalo, kaya tiisin nyo lang. Kung hindi nyo talaga matiis, magsalita kayo at palalayasin ko kayo. Biglang ibinuka ng Diyos ng apoy ang kanyang mga braso, hindi ko na matiis, mga kapatid, samobra na siya. Whoosh! Biglang nagliyab ang Diyos ng apoy, naging isang napakalaking figure ng apoy, na may nakapapasong init na hindi makatayo ang mga nasa paligid at umatras sa takot. Ang Diyos ng tubig ay mayroon ding mga umiikot na alon sa buong katawan niya, hindi siya gumagalaw o nagsasalita, ngunit ang kanyang mga kilos ay nagpapakita na siya ay pumapanig sa Diyos ng apoy. Gayun din, ang Diyos na ginto, Diyos na kahoy, Diyos na lupa, Diyos na kulog, Diyos na liwanag ay hindi rin gumalaw, ang ilan ay naglalabas ng gininto ang liwanag, ang iba ay sumibol ang mga berdeng dahon, ang ilan ay naglalabas ng dilaw na aura, at ang iba ay kumikislap na parang kidlat, liwanag. Ang 7 pangunahing Diyos, nagkakaisa. Magaling, mahusay, mahusay. Hindi gumalaw ang matandang espiritu ng puno na nakaupo sa trono, pumapalakpak at pumupuri. Alam ko mula nang makamit ko ang Longevity Realm, hindi ka kontento sa psikolohikal na aspeto, at alam mong magre-rebelde ka balang araw. Hindi ko lang inaasahan na pipiliin mo ngayon. Sige,
Hayaan mong ituro ko sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan, ipakita kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging Longevity King. Hindi mapigil ang kibot balikat ni Parker Burger sa sulok ang kanyang bibig, wala talagang utak si Old Tree Spirit, matagumpay niyang nilinlang ang sarili. Naging hari lang, at nagsimula ng panloob na alitan. Napakagandang bagay nito. Malamang hindi niya katapat ang pito. Dakilang hari, huwag kayong lumaban sa bulwagan, sisirain ninyo ang palasyo namin, lumaban kayo sa labas, dakilang hari. Nagkunwaring takot na takot si Parker Burger, sabay sigaw ng malakas. Narinig nga ng matandang espiritu ng puno na ito ang palasyo ng kanyang hari, kung ito ay nasira, kailangan itong kumpunihin, kaya't umungol siya, "Tara na, ipakita ko sa iyo ang aking mga banal na kasanayan. Ikaw na matandang nilalang, mamatay ka na." Walang pakialam ang mga major gods kung mawasak man ang palasyo ng hari, kaya ang Diyos ng Apoy ang unang sumalakay, gamit ang isang nagliliyab na kutsilyo, dala ang napakalakas na puwersa. "Mamatay ka." Ang Diyos ng Kulog, Diyos ng Liwanag, Diyos ng Ginto, at iba pa, ay sabay-sabay na umatake gamit ang kanilang pinakamalakas na divine skills. Galit na umungal ang matandang espiritu ng puno, handa na silang patayin agad. Ngunit sa sandaling ito, muling sumigaw si Parker Burger, dakilang hari, napakahusay ng feng shui ng ating palasyo, sayang kung ito ay masisira, hindi tayo maaaring lumaban dito." Narinig ni Old Tree Spirit ang tungkol sa magandang feng shui, sayang nga, at wala siyang planong ilipat ang kabisera, kaya't isinumpa niya, "Kayong pitong walang hiya, babalatan ko kayo ng buhay mamaya." Habang sinasabi ito, ang matanda ay nakapag-costume ng 7 galame, bawat isa ay sinasalubong ng isang atake, at ang mga galame ay tila may sukdulang lakas ng pagsipsip. Whoosh! Parang suction cup, lahat ng 7 atake ay nasalo ng mga galame ng walang pagsabog, ni anumang kumakalat na mapanirang enerhiya. Pero namutla ang mukha ng matandang espiritu ng puno, umuusok ang buong katawan. Ginamit niya ang mga galame para lunukan ng buo ang mga malalakas na pag-ataking ito para maiwasan ang pagkawasak ng bagong nakuha na palasyo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nasaksihan ng 7 pangunahing Diyos ang mga kasanayan ng matandang espiritu ng puno, ang pagpapalit ng kulay, at ang pagbibigayan ng tingin sa isa't isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1859 na malas na matandang espiritu ng puno. Ang kaharian ng immortalidad ay tunay na hindi maihahambing sa kataas-taasang mga Dao Sovereign. Ang 7 pangunahing Diyos ay kilala sa loob ng hindi mabilang na mga iyan. Bago pa man magbagong anyo ang Old Tree Spirit sa anyo ng tao, gumagawa na sila ng mga alon. Pagdating sa Transit Realm, ang kilalang pangalan na Twilight of the Gods ay umusbong dahil sa kanila. Sino sa Transit Realm ang hindi nakakakilala sa Twilight of the Gods? Sino ang hindi nakakaalam na mayroong 8 pangunahing Diyos sa loob ng Twilight of the Gods? Ngunit ngayon, ang kanilang pinagsamang atake ay nakakagulat na nasalo ng matandang espiritu ng puno sa isang galaw lamang. Hindi lang niya ito nasalo, nilamon niya ang kanilang 7 atake, at tinupok ang kanilang atake sa kawalan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Anong klaseng mga divine skills ito? Sa kaharian ng immortalidad, sa wakas ay nagkaroon na sila ng bagong pag-unawa. Sansinukob na natatakpan ng nyebe. Kulog na gumugulong. Gintong kalasag. Depensa sa kahoy. Pader ng lupa. Kuwit. Hindi nagatubili ang 7 pangunahing Diyos. Sinamantala ang paglamon ng enerhiya ng matandang espiritu ng puno, mabilis nilang pinakawalan ang mga divine techniques ng pagbubuklod. Tama. Ibinubukod nila siya, hindi tinatakan ang matandang espiritu ng puno o kinukuha siya, ibinubukod lang. Whoosh! 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 Mga patong-patong ng mga grid ng kuryente, mga patong ng yelo, mga gininto ang kalasag, mga pader na lupa, at iba pa, ang pumuno sa buong bulwagan. Nang maayos na ang lahat, sabay-sabay na umatras ang 7 pangunahing Diyos, at nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Paf! Tinapik ng Diyos ng lupa ang lupa gamit ang kanyang palad, at ang lupa ay nanginig na parang mga alon. Sa ilalim ng kanyang palad, ibinuka ng lupa ang bibig nito. Oo, tulad ng pagbuka ng lupa ng bibig, pagkibot-kibot para basagin ang isang bangin, isang kalaliman,
isang pintuang space-time sa ilalim ng lupa. Whoosh! Nanguna ang Diyos na ginto, kasunod ang Diyos ng apoy at Diyos ng tubig, at sa wakas, sumugod ang Diyos ng lupa, at sumara ang bunganga ng lupa. Bang! Ang maraming patong na depensa ng bulwagan ay natagos ng daliri ng matandang espiritu ng puno, at agad siyang narating ang kasarang lupa. Ang kanyang mukha ay napakunot at hindi kaaya-aya habang nanunuya, kaya mo ba talagang tumakas? Pagkasabi nito, gagamitin na sana niya ang kanyang banal na kamalayan upang suriin ang mundo. Gayunpaman, nang pinakawalan niya ang kanyang banal na kamalayan, bigla siyang natigilan at nakatayo roon ng hanggal ng hindi gumagalaw. Nako, ang musikang celestial sa kalangitan ay naging dahilan para maging imposible para sa sinuman na gamitin ang kanilang banal na kamalayan habang naruroon ito. Ibig sabihin, samantalahin ang teknik ng pagtakas sa lupa ng Diyos ng daigdig, madaling makakatakas ang 7 pangunahing Diyos, at hindi niya sila mahanap, lalo na't hindi niya sila maabyuten. Kung walang musikang celestial, madali niya silang mahahanap at maaaring pumunta sa ilalim ng lupa para patayin sila. Pero ngayon, dahil sa musikang celestial na naroon, imposibleng gamitin ang banal na kamalayan, ibig sabihin ay nasa malaking kawalan siya. Medyo natulala ang matandang espiritu ng puno, halos hindi alam ang gagawin. Samantala, si Parker Burger, kasama ang iba pa tulad ni Waylon Gardner, ay lumabas ng bulwagan, habang pinagmamasdan ang patag na lupa sa labas. Masasabing nakatakas ang 7 pangunahing Diyos ng may perpektong pagtatagpo ng oras, lugar, at mga tao. Kung walang celestial music, hindi sana sila nakatakas ngayon, pero dahil sa sampa ang celestial music na ito, pagkatapos nilang magrebelde, nakatakas sila ng maayos. Masasabing isa itong pagkakamali ng Old Tree Spirit, ngunit syempre, may kinalaman dito si Parker Burger. Kung hindi nagprotesta ng malakas si Parker para pigilan ang Old Tree Spirit sa pagsira sa bulwagan, maaaring gumanti sana ang Old Tree Spirit mula sa itaas, at tiyak na marami sa kanila ang mamamatay. Pero ngayon, walang namatay, walang nasugatan, at lahat sila ay nakatakas ng walang pinsala. Dapat aminin, tila medyo malas talaga ang matandang espiritu ng puno. Dakilang hari, bakit hindi kayo humahabol? Maluwag ang lupa sa timog ng lungsod, baka lumabas sila mula sa timog. Hindi natin sila maaaring hayaang makatakas, magdudulot ito ng gulo mamaya. Pagpapatuloy ni Parker Burger, habang patuloy na nagsusulsel. Sumulyap sa kanya ang matandang espiritu ng puno, pagkatapos ay tumango, titingnan ko ang timog ng lungsod, titingnan ko kung lalabas sila roon. Pagkasabi nito, naglakad na nga siya patungong timog. Palihim na nag-thumbs up si Luke Gardner kay Parker Burger, habang ang iba naman ay medyo nahihiyang nagpipigil ng tawa. Hindi nga matalas ang utak ng matandang espiritu ng puno, tutal, hindi naman ito tao, isa lamang itong punong naging espiritu, kulang sa utak ng tao. Matandang Parker, nasaan ang dakilang hari? Sinamantala ang pag-alis ng matandang espiritu ng puno, agad na nagtanong sina Waylon Gardner at ang iba pa. Maghintay hanggang sa Gam-Abi, babalik ang dakilang hari pagsapit ng gabi, at sa panahong ito, kailangan nating siguraduhin ang ating kaligtasan at oras ng paghinto, at huwag hayaang kontrolin ng espiritu ng matandang puno ang ating mga kaluluwa. Hapon na, malapit na rin naman, di ba? Sa lalong madaling panahon, lahat ay hindi dapat magpakita ng anumang kapintasan, sandali lang, kapag bumalik na ang dakilang hari. Pagkasabi ni Parker nito, biglang may pabago-bagong enerhiya na nagmula sa silangan ng lungsod, at isang figure ang agad na lumitaw sa kanilang paningin. Si Yusuf Zok, ang kanilang hinirang na hari, ang bumalik ng ilang oras ng mas maaga. Whoosh! Natamba si Yusuf sa harap ng bulwagan, nakatingin sa kanila ng may kakaibang ekspresyon, bakit kayo nakatayo dyan? Ah, kamahalan, nakabalik na po ba kayo? Ang aga-aga, natigilan si Parker. Manam, plano kong bumalik bago Gam-Abi, oras na. Ngumiti si Yusuf, wala namang nangyari sa bahay, di ba? Nagtatakang tumingin ang lahat ng mga ministro, walang nangyari. Nasakop na ang hinirang nakaharian. Ngumiti si Parker ng mapait, kamahalan, ang ating Longevity Empire ay sinakop ng Old Tree Spirit, nakaupo siya sa inyong trono ng isang buong araw, tapos bigla na lang siyang umalis. Ano?
Nanlaki ang mga mata ni Yusuf, talagang dumating ang matandang iyon. Nako, bumalik na siya. Nang biglang nanlaki ang mga mata ni Yusuf, ang matandang espiritu ng puno, na naging escaping light, ay mabilis na lumitaw, at mabilis na sumugod. Lahat kayo, umatras. Nakatayo si Yusuf sa harap ng bulwagan, malamig na nanunuya. Hindi pa lumalapag ang matandang espiritu ng puno, ngunit nang makita niya ang taong nakatayo sa harap ng bulwagan, nang tingnan niyang mabuti, agad niyang nakilala, hindi ba't ito ang piniling haring si Yusuf Zop? Ah, Yusuf, sa wakas ay lumitaw ka na, nag-aalala ako kung paano ka mahahanap. Nag-aalab sa galit ang matandang espiritu ng puno, at heto si Yusuf na bumabalik upang ayalay ang sarili. Sumigaw siya ng malakas, agad na kumilos, iniabot ang isang kamay na parang unggoy kay Yusuf. Walang tibo na tumayo si Yusuf sa harap ng bulwagan. Habang papalapit ang kamay ng matandang espiritu ng puno sa kanyang leeg, ipinihit niya ang kanyang palso at itinuro ang isang daliri paarap. Ang daliring ito, simple at hindi kapansin-pansin, ay naglalaman ng kapangyarihan ng kabilang baybayin, ngunit hindi ito isang banal na teknik, na push-pose lamang ng kapangyarihan ng kabilang baybayin. Walang nakitang anumang panlilinlang ang matandang espiritu ng puno, kaya nagpatuloy siya sa pagsulong, at ang daliri naman ni Yusuf ay nagpatuloy sa pagsulong. Ay snap, nagbanggaan ang daliri at palad, at sa sandaling ito, tila tumigil ang oras. Nakaramdam ang matandang espiritu ng puwersang humaharang sa kanyang lakas, ngunit hindi ito sapat, bukod pa rito, hindi kayang basagin ng daliring ito ang kanyang palad. Gayunpaman, nang akmang igalaw na ng kanyang palad, biglang may umalangaw-ngaw na panginginig sa buong transit realm, kasabay ng tunog ng pagiling ng mga gilingang bato, sabay na nakasentro kay Yusuf sa kanyang paanan, ang enerhiya mula sa bawat direksyon ay umakyat sa kanyang talampakan, mabilis na nagtagpo sa kanyang dulo ng daliri. Sa sandaling iyon, nang may maramdamang mali ang matandang espiritu ng puno, biglang may kalabog, ang kanyang palad, nabasag, at sa kanya nakita ang daliri ni Yusuf na sumusulong, nakatutok sa kanyang noo. Natulala na naman ang matandang espiritu ng puno, ano ba itong nangyayari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1860 nahuli mula sa likod. Sa sandaling ito, si Yusuf Zok ay tila isang malakas na magnetic field. Nagsimulang pamitik ang lupa, at ang lahat ng umaalon na lakas ni Dale ay natipon sa kanyang paanan, sumugod sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sumugod palabas sa kanyang mga daliri, tumutusok patungo sa matandang espiritu ng puno. Ngunit ang matandang espiritu ng puno ay lubos na nalito, hindi alam kung bakit nasira ang kanyang atake. Siya ay mula sa longevity realm, tandaan mo, samantalang ang matandang demonyong si Yusuf ay mula lamang sa top primordial realm, isang napakalaking pagkakaiba na hindi malalampasan. Ngunit, gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap niya mismo. Sa sandaling nabasag ang kanyang palad, isang kapangyarihang suprisayon na sumisira sa mundo ang lumitaw, at ang kapangyarihang iyon ay tila tatusok sa kanyang noo. Hindi pa siya nakakapaglabas ng kahit anong divine barrier defenses dati, dahil taga-longevity realm siya, hindi na kailangan. Pero ngayon, natatakot siya, napilitan siyang gumamit ng sunod-sunod na divine barriers. Bang, bang 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 bang, tinusok ng daliri ni Yusuf ang kanyang banal na mga harang, at unti-unting nadudurog. At sa bawat pagkabasag, lalong namumutla ang mukha ng matandang espiritu ng puno, at ang kanyang katawan ay umatras ng isang hakbang. Umatras siya ng 8 hakbang, at nang mabasag ang ika-8 banal na harang, ang daliri ni Yusuf ay tuluyang naharangan ng kanyang ika-9 na banal na harang, ang huli, at pagkatapos ay ang daliri ay naging kawalan. Kasabay nito, damyugo ang bibig ng matandang espiritu ng puno, walang humpay na nanginginig ang kanyang katawan. Natatakot siya, labis na natakot dahil napakalayo nito ngayon. Anong klaseng kapangyarihan ito na hindi kayang ipagtanggol ng kanyang longevity level? Muli, kamao ng langit. Malakas na tinapakan ni Yusuf ang lupa, dahilan para patuloy na manginig ang lupa, kasabay ng walang humpay na pagbuhos ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, bumuo siya ng kamao at marahas na sinugod ang matandang espiritu ng puno. Ang matandang espiritu ng puno ay parehong galit at inis, ramdam ang presyon sa lakas ng kamao ni Yusuf na kayang durugan siya.
Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay sumanib si Yusef sa mismong mundo, na may kapangyarihang hindi matutunaw at walang tatalo. Puff! Bago pa mandam-apo ang kamao ni Yusef, ang matandang espiritu ay dumurana ng isang subo ng dugo, tunay na labis na nalungkot, isang matinding pagkahulog kasunod ng labis na kagalakan. Pumutok ang kamao ni Yusef, ngunit ang matandang espiritu ng puno ay naglaho sa kawalan, at agad na naglaho. Oo, tumakbo siya dahil ang kapangyarihang pinakawalan ni Yusef ay hindi sa kanya, kundi ang puwersang tinipon ng mundong ito, isang puwersang pumipigil sa lahat, dumudurog sa lahat. Kung hindi siya tatakbo, matatalo lang ba siya? Siyempre, maaaring hindi siya napatay ni Yusef, ngunit tiyak, hindi rin niya kayang patayin si Yusef. Kaya, mas mabuting umatras na may kahihiyan kaysa tiisin ang kahihiyan dito. Walang patutunguhan ang suntok ni Yusef, at habang tumatakas ang matandang espiritu ng puno, nanghina ang isa sa mga tuhod ni Yusef, at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig habang ang kanyang mukha ay naging parang multo na namumuti. Kamahalan! Sumugod sina Parker Burger at ang iba pa sa tabi ni Yusef, takot na takot sa kanyang kakilakilabot na kalagayan at hindi matatag na aura. Sa pagkakataong ito, natawa si Yusef, natuwa sa matandang espiritu ng puno, napakaduwag naman nitong matandang ito. Kung nagpumilit siya ng matagal o lumaban ng desperado, paano kaya siya naging katapat ni Yusef? Bagamat sumanib si Yusef sa pinagmumulan ng mundo, hindi sapat ang kanyang nasasakupan, kaya paano niya magagamit ang tunay na kapangyarihan ng pinagmumulan ng mundong ito? Sa pilitan niyang ginamit ang pinagmumulan ng mundo, sinaktan ang sarili niyang katawan, hindi niya ito kayang tiisin ng matagal, 2 galaw na lang ang limitasyon niya. Pero ang matandang espiritu ng puno, walang lakas ng loob, walang matibay na paninindigan, kaya siya nabigo. Kailangan kong magtago, huwag mo akong istorbohin. Sabi ni Yusef, habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Sa totoo lang, matindi ang negatibong reaksyon. Ang pagsipsap sa pinagmumula ng mundo ay hindi nangangahulugang tunay na pagkabisado nito, maaari lamang niyang gabayan ang hinihigop na pinagmumulan upang magamit ang kapangyarihan ng mundo. Bukod pa rito, masyadong mababa ang kanyang cultivation level, kaya hindi gaanong kontrolado ang kanyang kakayahan, at ang sapilitang pag-extract ay nagdulot sa kanya ng malaking pinsala. Gayunpaman, sa kabila ng pinsala, sulit naman dahil takot na tumakbo ang matandang espiritu ng puno. Siguro kung may isa pang individual mula sa longevity realm, hindi sana sila tumakas, sa katunayan, itong matandang tree spirit lang, puro ulo at walang lakas ng loob. Bumalik si Yusef sa malaking bulwagan, agad na naupo, at ipinikit ang kanyang mga mata upang magnilay-nilay. Samantala, ang matandang espiritu ng puno ay milyon-milyong milya na ang layo, patuloy na umuubo ng dugo. Sa totoo lang, ang kapangyarihang ginamit ni Yusef ay nakakatakot, tila kayang supulan kahit ang kanyang longevity power, isang puwersang kayang lipulin ang lahat. Siyempre, ang isa pang dahilan ng kanyang walang humpay na pag-ubo ng dugo ay ang galit at pagkadismaya. Simula nang tumuntong sa longevity realm, akala niya ay magiging maayos ang lahat, ngunit dumanas siya ng sunod-sunod na nakakahiyang suntok. Noong una, gusto niyang magpasikat sa lahat ng sekta ngunit napigilan siya ng isang maliit na demonyo. Pangalawa, gusto niyang makuha ang posisyon ni Gabriel Freeman ngunit nag-alangan siya nang marinig niyang may mga eksperto sa longevity realm sa Longevity Empire, na patunayang isa itong panlilinlang. Pagkatapos ay dumating ang pagtataksil ng 7 banal na Panginoon, ang bangis ni Yusef, at ang kanyang sariling kaiyahiyang pag-atres at pagkabigo, at iba pa. Siya ay labis na nagalit hanggang sa mamatay. Bukod pa rito, dahil sa kanya, nasira ang banal na takip silim, wala na sa kanya ang 7 banal na Panginoon, naiwan siyang nag-iisa. Bakit? Bakit ako binigyan ng langit ng mahabang buhay para lang kutsain ako? Pakiramdam ng matandang espiritu ng puno ay hindi makatarungan ang mundo at ayaw itong tanggapin. Malinaw na ang pagpasok sa longevity realm ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng lahat, ngunit ngayon, wala na siyang lahat, at tinalikuran na siya ng lahat. At paano naging ganito kalakas si Yusef? Anong nangyayari rito? Napaupo ang matandang espiritu ng puno, pakiramdam niya ay bigo ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito,
hindi alam ng matandang espiritu ng puno na nakaupo siya sa itaas ng isang taong lalabas sana mula sa ilalim ng lupa ngunit nagtago nang makitang nakaupo ang matandang espiritu ng puno. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang Diyos ng lupa, isa sa 7 banal na Panginoon. Siya at ang iba pang mga banal na Panginoon ay tumakas dito at malapit nang lumitaw nang makita nila ang matandang espiritu ng puno. Ang 7 ay nasa ilalim ng lupa, ang matandang espiritu ng puno ay nasa itaas, nawawala sa pag-iisip at walang kamalayan sa kanila. Nasaktan siya, hindi nagsalita ang Diyos ng lupa kundi sumenyas lamang, at naunawaan ito ng iba pang mga banal na Panginoon. Ano ang gagawin natin? Tanong muli ng Diyos ng lupa. Ang mga banal na Panginoon ay nagpalitan ng malamig na tingin at halos sabay-sabay na gumawa ng desisyon, na nagpapahiwatig ng paggalaw na tapusok pataas gamit ang kanilang mga puwetan. Ngumisi ng masama ang Diyos ng lupa at, matapos tumanggo ng mariin, naghawak kamay ang 7, palihim na nag-iipon ng enerhiya. Dahil iisa ang kanilang mga puso, walang anumang kawalan ng tiwala sa 7, kaya agad silang naging isa, at sa gayon, lumitaw ang isang energy lance. Patayin. Tumanggo ang 7 sa isa't isa at sa kamarahas na itinulak pataas ang lance. Puff! Isang tunog ang lumabas habang ang matandang tree spirit, na abala sa pagdadalamati, ay walang kaalam-alam na may mga kalaban sa ibaba, kaya naman wala siyang kalaban-laban, hinayaan ang energy lance na tumagos ng diretso sa kanyang katawan. Sigaw ng matandang espiritu ng puno, lumilipad sa kalangitan na parang rocket, bumubuga ng dugo, umiikot ang mga mata dahil sa sakit na dulot ng pagkahilo. Sa kabila nito, hindi siya napatay ng pinagsamang atake. Dahil sa longevity, halos hindi na siya mabubuhay, kaya naman muling nasugatan siya ng malubhan ng 7, kaya hindi na siya nabawian ng buhay. Hahaha, umalangaw-ngaw ang halakhak ng 7 mula sa ilalim ng lupa bago tuluyang tumahimik. Ang matandang espiritu ng puno ay dumura ng 3 subo pa ng dugo.